Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,388-98. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kataas-taasang Diyos. Kahit sa pinakamalawak na panaginip ni Hudson ay hindi niya lubos na naiisip na ang panggit ng kataas-taasang Diyos, na kinatatakutan nila ni Looper simula pa noong 32 taon na ang nakalilipas, ay magiging isang mas mataas na kataas-taasang Diyos sa lalong madaling panahon. Kung wala ang paalala ni Palmer, si Hudson, na lumakas at may kumpiyansang harapin si Alvin kasama si Looper sa tabi niya, ay hindi sana matatakot. Gayunpaman, matapos malaman na si Alvin ay naging isang advanced Supreme God, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagyanig. Nanginig siyang muli nang maalala ang bakas ng banal na enerhiya sa boses ni Alvin. Sa katunayan, si Alvin ay naging isang advanced Supreme God. Tumingin si Hudson kay Palmer nang may mapanglo na ekspresyon at sinabing, "Young Master June," pagkatapos niyang harapin sina Looper at Zio, "Tiyak na pupuntahan niya ako." "At ikaw?" Umungol si Palmer. "Hindi ako papayag sa kahilingan mo kung alam kong magiging isang mas mataas na kataas-taasang Diyos siya sa lalong madaling panahon. Sundan mo ako. Pupuntahan natin sina Looper at Zio." Bagamat may tiwala si Palmer sa kanyang kakayahan, hindi niya kailanman pinanggahasan na maliitin si Alvin. Kahit na hindi pa napapatatag ni Alvin ang kanyang cultivation base, ang divine energy ni Alvin ay lumakas ng isang antas. Kahit na isa siya sa pinakamalakas na prodigy dito at isang pangalawang antas na pinakamataas na advanced na Supreme God, hindi siya lubos na kumpiyansa na matatalo niya si Alvin. Kahit na hindi isang first-tier top advanced Supreme God si Alvin, malamang ay medyo mahina lang siya. "Hindi lang ako ang kalaban niya, pero baka matalo pa niya ako sa maikling panahon," naisip ni Palmer sa sarili. Mukhang kalmado siya, pero sa loob-loob niya, medyo nag-aalala siya. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Palmer ang pagpayag na protektahan si Hudson. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng tagumpay si Alvin sa panahong ito. Alam ni Palmer na wala siyang laban kay Alvin kaya't determinado niyang isinama si Hudson upang hanapin si Zio, na kapantay niya, at si Looper. Swoosh! Swoosh! Nang dumating sina Palmer at Hudson sa labas ng kuweba ni Zio, sina Zio at Looper ay nagkataong naglalakad palabas ng kuweba. Natural na nagtipon at tumayo silang apat nang hindi na kailangang magsalita. Swoosh! Swoosh! Sa oras na ito, nagsimulang lumipad ang mga tao mula sa lahat ng direksyon. Bukod kay Alvin at sa 4 na taong nakatayo sa tapat niya, 11 tao ang naruroon sa pinangyarihan. Batay dito, tila 16 na prodigy na lamang ang natitira sa Crimson Demon's Little World. Sumulyap si Alvin kina Looper at Hudson bago tumingin kina Palmer at Zio at nagtanong, "Pareho ba kayong determinado na protektahan sila?" Malabo nang nakilala ni Alvin sina Palmer at Zio. Nakita na niya sila noong nilabanan niya si Pascal, ngunit noong panahong iyon, hindi niya alam na sila pala ang pinakamalakas na mga kababalaghan dito. Bahagyang kumunat ang noo ni Palmer habang taos-pusong sinasabi, "Alvin, hindi ko hahayaang gawin mo kahit isang daliri mo kay Hudson hanggat hindi nagbubukas ang lihim na kaharian pagkalipas ng 3 buwan. Maghintay ka hanggang sa umalis ka sa lihim na kaharian bago mo siya salakayin. Pagkatapos niyan, kung makakaligtas siya, ipinapangako kung hindi ko na siya paprotektahan kahit paalukan niya ako ng malaking kayamanan." Bago sumagot si Alvin, si Zio, isang binata na nakasuot ng asul, ay sumabat, "Ganito rin ako." Nang marinig ang mga salita ni na Palmer at Zio, ang mga mukha ni na Looper at Hudson ay napalitan ng hindi magandang ekspresyon. Nang humingi sila ng proteksyon mula sa dalawa, sila ay malubhang nasugatan kaya wala silang mataas na pag-asa na makaligtas sa susunod na lihim na kaharian. Natural na nagbago ang mga bagay-bagay nang magbukas lamang ang lihim na kaharian makalipas ang 32 taon. Ganap nilang gumaling ang kanilang mga pinsala, na nagpapataas ng kanilang pagkakataong mabuhay. Sa kasamaang palad, hindi nila inaasahan na kakailanganin pa rin nila ang proteksyon ng dalawa pagkatapos nilang lumabas sa paparating na lihim na kaharian. Nagpalitan ng tingin sina Looper at Hudson at mabilis na nag-usap bago nagpadala ng mensahe kina Palmer at Zio. "Bata pong Guru June. Kapatid na araw.
Hindi nakakagulat, inialay ni na Looper at Hudson ang lahat ng mayroon sila kapalit ng proteksyon ni na Palmer at Zio. Handa silang gawin ang lahat basta't mapangalagaan nila ang kanilang buhay. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ni na Palmer at Zio ang dalawa. Kung tutuusin, hindi naman sila ganoon katanga para masaktan si Alvin, na naging isang mas mataas na kataas-taasang Diyos at malamang na mas malakas kaysa sa kanila ngayon. Natural lamang na umaasa silang makakagawa ng kompromiso kay Alvin. Samantala, nagsimula ang takot nang makita ni na Hudson at Looper na hindi sila pinapansin ni na Palmer at Zio. Natural lamang na ayaw nilang harapin si Alvin kung sakaling makaligtas sila sa paparating na lihim na kaharian. Tutal, kahit makaligtas pa sila, walang alinlangang masasaktan sila. Sa oras na iyon, imposibleng ipagtanggol nila ang kanilang sarili laban kay Alvin na naging isang advanced Supreme God. Bagamat alam nilang hindi nila maiiwasan ang kamatayan sa kamay ng Crimson Demon, gusto pa rin nilang mabuhay hanggat maaari. Bukod dito, may posibilidad na palayain sila ng Crimson Demon pagkatapos pumili ng isang taong sasakupan. Tutal, bilang isang supreme powerhouse, madaling mabubury ng Crimson Demon ang kanilang mga alaala at mapapalaya sila ng walang anumang kahihinatnan. Umasa ang lahat ng mga kababalaghan na makaligtas at makaalis sa lugar na ito, at dahil dito, marami sa kanila ang nanghawakan sa pag-asang ito. Sa oras na ito, nakita ng iba pang mga mahiwagang nilalang kung gaano kaingat sina Palmer at Zio ngayong si Alvin ay naging isang mas mataas na kataas-taasang Diyos. Bagamat hindi ito tahasang sinabi ng dalawa, batay sa tugon ni Zio, malinaw na pumapanig siya kay Palmer. Mukhang magsasanib puwersa sina Palmer at Zio. Malinaw na pinipilit sila ni Alvin na naging isang mas mataas na kataas-taasang Diyos. Hindi ka panipaniwala. Ang isang bagong dating na nandito ng ilang dekada ay naging napakalakas ng napakabilis. Iniisip ko kung gaano na siya kalakas ngayon. Posible na siya ang pinakamalakas na tao rito. Nagbulungan ng iba pang mga mahiwagang nilalang habang nakatingin kay Alvin, iniisip kung ano ang magiging reaksyon nito. Karamihan sa kanila ay nag-iisip na makikipagkompromiso si Alvin. Kung hindi, kakailanganin niyang harapin ang apat na kalaban ng sabay-sabay. Kung isasantabi sina Palmer at Zio, tiyak na papatayin ni na Looper at Hudson si Alvin kung magkakaroon ng pagkakataon. Sa sandaling ito, tumingin si Alvin kina Palmer at Zio at walang pakialam na sinabi, natatakot ako na wala ni isa sa inyo ang makakapigil sa akin sa pagpatay sa kanila. Nagulat ang lahat ng mga mahiwagang nilalang sa mga sinabi ni Alvin. Ngumisi si Palmer. Napakapangahas. Bakit hindi mo subukan? Galit na sabi ni Zio. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay. Kasunod nito, ang kanyang mga doppelganger mula sa batas ng kalawakan at batas ng oras ay lumipad patungo kina Palmer at Zio. Hindi sila nakipaglaban sa dalawang prodigy. Sa halip, ginamit nila ang batas ng kalawakan at batas ng oras ayon sa pagkakabanggit upang pigilan ang dalawang prodigy. Sa usapin ng lakas, ang mga doppelganger ay natural na walang kalaban kina Palmer at Zio. Sa katunayan, hindi ipinadala ni Alvin ang kanyang mga doppelganger upang talunin o patayin ang dalawang prodigy, ang gusto niyang subukan ay ang kakayahan ng kanyang mga doppelganger na pigilan ang dalawang prodigy. Kasunod nito, sinabi ni Alvin kina Palmer at Zio sa pamamagitan ng voice transmission, mga Ginoo, maaari pa rin tayong mamuhay ng mapayapa hanggat hindi ninyo sinisira ang aking mga doppelganger. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling magkita kayo sa lihim na kaharian. Agad na dumilim ang ekspresyon ni na Palmer at Zio. Sa oras na ito, sumabog ang banal na enerhiya ni Alvin. Kasabay nito, ginamit niya ang batas ng oras at ginamit ang mga enerhiya ng banal na puno ng buhay at ng 5 banal na elemento. Swoosh! Parang isang malaking sinag ng espada na may 7 kulay, si Alvin, na punong-puno ng kanyang banal na enerhiya, ng mahalagang enerhiya ng banal na puno ng buhay, at ng mahiwagang enerhiya ng 5 banal na elemento, ay sumugod patungo kina Looper at Hudson. Swoosh! Kumalat ang nakapangangilabot na mga alon ng init sa paligid, na nagdulot ng marahas na hangin. Bumuhos! Bumuhos! Sa loob lamang ng ilang sandali, isang hanay ng bundok ang gumuho at naging isang higanteng hukay, na nagpalabas ng makapal na ulap ng alikabok. Kapit lang. Ililigtas tayo ni Young Master June pagkatapos malipol ang mga doppelganger.
Sigaw ni Hudson kay Looper habang ginagamit niya ang kanyang divine energy at ginagamit ang kanyang pinakamalakas na batas. Inilabas niya ang kanyang prominenteng divine artifact bago siya sumugod patungo sa malaking sinag ng espada na may 7 kulay. Nang makita ito, walang nagawa si Looper kundi ang sumunod at makipagtulungan kay Hudson. 4,389. Hindi inakala ni Hudson at Looper na matatalo sila kay Alvin kung makikipagsanib puwersa sila kina Zio at Palmer. Dahil dito, hindi sila nawala ng pag-asa kahit na napigilan sina Zio at Palmer ng doppelganger ni Alvin. Inakala nilang ililigtas sila ng dalawa pagkatapos nilang lipulin ang mga doppelganger. Swoosh! Ang nakakatakot na napakalaking 7 kulay na sinag ng espada na tumatakip sa araw ay nagdulot ng kilabot sa mga tinek ng ibang mga prodigy habang ito ay lumilipad sa ere. Kasabay nito, nagbulungan sila sa isa't isa. Nakakatakot talaga si Alvin. Sa lakas niya, siya talaga ang pinakamalakas sa amin. Talagang hanggang sina Looper at Hudson na nasaktan siya. Mabuti na lang at hindi ko siya ginalit kahit ayaw ko sa kanya. Kung hindi, matutuwa ako sa kanila. Walang duda na hindi na sila paprotektahan ni Zio at Palmer kapag nabuksan na ang lihim na kaharian. Katulad ni Looper at Hudson, inakala ng iba pang mga mahiwagang nilalang na sina Zio at Palmer ay makikipagsanib puwersa kina Looper at Hudson upang labanan si Alvin matapos malipol ang mga doppelganger. Samantala, kahit na umatake sina Looper at Hudson ng buong lakas, napigilan pa rin sila ni Alvin. Bagamat medyo malakas ang kanilang mga atake, nagawa lamang nilang pabagalin ang sinag ng espada. Sa huli, madaling sinira ng malaking sinag ng espada ang kanilang mga atake. Anong ginagawa nila? Sa sandaling ito, nagsimulang magpanik sina Looper at Hudson nang makita nilang sina Zio at Palmer ay pinipigilan pa rin ng mga doppelganger. Hindi nila inaasahan na mapipigilan sila ng mga doppelganger ng ganito katagal. Kasabay nito, mabilis nilang naubos ang kanilang lakas sa pagtatangkang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mabangis na atake ni Alvin. Hinihintay mo ba sina Zio at Palmer? Tanong ni Alvin kina Looper at Hudson gamit voice transmission bago niya sinabi, binalaan ko lang sila na huwag sirain ang mga doppelganger ko. Kung hindi, hindi ako magpipigil kung makakasalubong ko sila sa lihim na kaharian. Natatakot ako na mawawalan lang ito ng saysay kung hinihintay mo silang dumating para iligtas ka. Bagamat walang tonong nagsalita si Alvin, ang kanyang boses ay parang kulog sa tainga nina Looper at Hudson. Sa wakas ay napagtanto nila na pinagbantaan nina Alvin sina Zio at Palmer. Higit sa lahat, batay sa pagganap ng dalawa, malinaw na epektibo ang banta. Sa isang kisap mata lamang, sila ay nalunod sa kawalan ng pag-asa. Kung tutuusin, malinaw na hindi sila ililigtas ng dalawa. Kasunod nito, madaling dinurog ni Alvin ang mga depensa nina Looper at Hudson bago niya sila pinatay. Sa isang kisap mata lamang, dalawang medyo malalakas at maunlad na kataas-taasang Diyos ang naglaho, naiwan na lamang ang kanilang mga sandata at mga singsing na pangkalawakan. Namayani ang katahimikan sa buong lugar habang pinapanood ng mga kababalaghan ang pagkamatay ng dalawang matataas na kataas-taasang Diyos. Kasabay nito, inilabas ni Alvin ang kanyang dalawang doppelganger. Sabay na tumingin sina Palmer at Zio kay Alvin. May bahid ng pag-aatubili na sumilay sa kanilang mga mata habang pabalik sila sa kani-kanilang cultivation grounds. Pakiramdam nila ay nakaranas sila ng kahihiyan ngayon dahil sa hindi nila pagprotekta kina Looper at Hudson. Nakaramdam din sila ng hiya dahil alam nilang halata na nagpigil sila noong kaharap nila ang mga doppelganger. Hindi nagtagal si Alvin at bumalik na rin sa kanyang cultivation ground. Nakita niya ang kanyang layunin na patayin sina Looper at Hudson. Wala na siyang dahilan para magtagal pa. Gusto niyang magpatuloy sa cultivation upang lumakas siya at makatakas mula sa Crimson Demon. Pagkatapos umalis ni Alvin, bumantong hininga ang iba pang mga prodigy. Kawawa naman talaga sina Looper at Hudson. Hindi ko inaasahan na iiwan sila nina Palmer at Zio. Hindi sila maaasahan. Pinapatunayan lang nito na hindi sila mapagkakatiwalaan. Dapat tayong maging maingat sa kanila at mag-isip ng mabuti kahit na kailangan pa nating makipagtulungan sa kanila sa lihim na kaharian. Ang mundo ng psikolohikal. Ang angka ng Save-N sa Luo domain ng Upper Tri-Domains ay kinilala bilang pinakamalakas na puwersa sa tatlong pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo.
Tuwing babalik ang pinakamataas na makapangyarihang angkan, sasalubungin siya ng mga miyembro ng angkan ng may malaking pagdiriwang. Hindi ito nakakagulat dahil sinasamba nila siya na parang isang Diyos na makapangyarihang makapangyarihan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala ang masayang kapaligiran sa pagbabalik ng pinakamataas na makapangyarihang angkan. Sa kabaligtaran, isang nakakatakot na kapaligiran ang bumalot sa ari-arian ng angkan. Sa oras na ito, si Gian, isa sa pinakamatalinong prodigy ng angkan, at isang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakaluhod sa pangunahing bulwagan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay si Lar Ion. Bahagyang hindi makapaniwala si Gian habang si Lar Ion naman ay may ekspresyon ng panghihinayang at kawalan ng magawa. Ikwento mo sa amin kung paano ninyo siya nakilala ng detalyado. Si Porter, ang nag-iisang pinakamataas na makapangyarihang nilalang at haligi ng lakas ng angkan ng Sapiens, ay nakaupo sa pangunahing bulwagan. Bihira siyang bumalik sa angkan ng Sapiens, at sa pagkakataong ito, bumalik siya dahil kay Alvin. Natuklasan niya na malamang na si Alvin, ang nakakatakot na kababalaghan mula sa mundo ng mga Diyos na sumuway na nakatakas, ay ang parehong tao ng Intermediate Supreme God na dumating sa angkan ng Sapiens ilang dekada na ang nakalilipas. Habang kumakalat ang balita tungkol sa bagay na ito, ang mga pinakamakapangyarihang tao mula sa Cyclic World ay nagsimulang magpakita sa Sapiens clan at humingi ng likido mula sa banal na bukal kay Porter. Sa kanilang palagay, dahil nakatakas si Alvin papunta sa outer boundary mula sa ari-arian ng Sapiens clan, tiyak na may naibigay si Alvin sa Sapiens clan. Gayunpaman, ang totoo ay walang alam si Porter tungkol sa bagay na ito. Hindi lamang siya walang nakuha mula kay Alvin, kundi hindi rin niya alam na si Alvin ang Intermediate Supreme God na gumamit ng transportation formation ng Sapiens clan upang pumunta sa outer boundary. Nang una niyang malaman ang bagay na ito, agad siyang bumalik sa clan upang imbestigahan ang bagay na ito. Gusto niyang malaman kung sino ang nagbigay ng pahintulot kay Alvin na gamitin ang transportation formation ng Sapiens clan patungo sa outer boundary. Hindi nagtagal ay nalaman niya na si Gian ang pangunahing tao at naroon si Lar Ion nang makilala ng una si Alvin. 4,390. Hindi makapaniwala si Gian. Hindi niya inaasahan na si Alvin, ang mahiwagang nilalang na sumusuway sa langit ng mundo ng Diyos, ay si kapatid na Fulton na nagligtas sa kanya. Alam niyang ang napakalaking mahiwagang nilalang mula sa mababang kaharian ng mundo ng Diyos ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga mas matataas na kataas-taasang Diyos kahit na mga 1,000 taong gulang lamang ito. Bukod dito, dahil sa kanyang lakas at swerte, si Alvin ay nagtataglay din ng napakaraming likido mula sa banal na bukal na hinahangad maging ng mga mas matataas na kapangyarihan. Samantala, ikinwento ni Lar Ion ang kanilang engkwentro kay Alvin kay Porter, ang pinakamataas na makapangyarihang tao ng angkan ng Sapiens. Base sa mga sinabi mo, mukhang nailigtas niya talaga ang buhay ni Gian, sabi ni Porter habang inililipat ang tingin kay Gian, ang pinakanatatanging prodigy ng Sapiens clan. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy sa pagsasalita, gayunpaman, ang pagkakataon ay masyadong kakaiba. Iniligtas niya si Gian, ngunit nagkataon ba na ang ating angkan ay mayroon ding transportation formation papunta sa outer boundary? Sino ang nakakaalam kung ang lahat ay inayos niya? Bilang isang makapangyarihang nilalang, si Porter ang pinakamatagal na nabuhay sa mga miyembro ng angkan ng Sapiens. Batay sa kanyang karanasan, hindi niya inisip na ang pagkikita ni Gian at Lar Ion kay Alvin ay nagkataon lamang. Hindi kailanman pinagdudahan ni Gian ang kanyang pakikipagtagpo kay Fulton, ang lalaking nagligtas sa kanya. Gayunpaman, matapos makinig kay Porter, hindi niya inisip na imposibleng maging isang tuka na lamang ito. Hindi lamang itinago ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan, kundi nakarating din siya sa Cyclic World at nagkataong nailigtas si Gian, ang pinakanatatanging prodigy ng Sapiens clan, na nagbigay sa kanya ng access sa transportation formation ng Sapiens clan na patungo sa outer boundary. Bukod dito, hindi mahirap hulaan na hindi nang-ahas si Alvin na pumunta sa outer boundary mula sa God-defying world dahil sa likido mula sa banal na bukal na hawak niya na hinahangad maging ng mga supreme powerhouse. Huminga ng malalim si Gian at seryosong sinabi habang nakadikit pa rin ang noo sa lupa, matandang ninuno, kasalanan ko ang lahat ng ito. Walang kinalaman ang pangalawang tiyuhin dito. Handa akong panagutan ang mga kahihinatnan at maparusahan. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lar Ion. Gian.
Maaaring mawala kay Lar-Ayon ang kanyang kwalipikasyon bilang susunod na pinuno ng angkan ng Save-Ends kung papanagutin ng pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Save-Ends si Gian. Umungol si Porter at malamig na sinabi, napakatapat mo. Sige, tutuparin ko ang hiling mo kung iyon ang gusto mo. Mula sa araw na ito, Gian, ang iyong katayuan bilang direktang inapo ng angkan ng Save-Ends ay babawiin na. Ang iyong katayuan ay maibabalik lamang pagkatapos mong maging isang mas mataas na kataas-taasang Diyos. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lar-Ayon at ng iba pang matataas na opisyal ng angkan ng Save-Ends, na sumuporta kina Lar-Ayon at Gian. Tumayo agad si Lar-Ayon at dali-daling nagsalita, matandang ninuno. Kasalanan ko ang lahat. Bata pa si Gian at walang karanasan. Normal lang sa kanya ang magkamali. Bilang isang matanda, hindi ko siya ginabayan. Para bang langgam na nasa mainit na kawali si Lar-Ayon sa sandaling ito. Kung pansamantalang mapalaya si Gian sa angkan ng Save-Ends, hindi siya makakalaban para sa posisyon ng pinuno ng angkan ng Save-Ends hanggat hindi siya nagiging isang mas mataas na kataas-taasang Diyos. Dahil dito, isa sa iba pang mga kandidato ang magiging susunod na pinuno ng angkan sa susunod na 10,000 taon. Ang pinuno ng angkan ng Save-Ends ay karaniwang maglilingkod ng 10,000 taon bago mahalal ang isang bagong pinuno ng angkan. Kung wala ng iba pang mas angkop na kandidato, ang pinuno ng angkan ay patuloy na maglilingkod sa angkan. Matandang ninuno. Matapos magsalita si Lar-Ayon, ilang matataas na opisyal ang sumabat, ngunit lahat sila ay natahimik dahil sa malamig na titig ni Porter. Naayos na ang bagay na ito, walang ekspresyong sabi ni Porter. Bagamat mukhang walang pakialam ang mukha niya, medyo malungkot ang pakiramdam niya sa sandaling ito. Kung tutuusin, kailangan pa rin niyang harapin ang iba pang mga makapangyarihan na naghihinala na nakakuha siya ng ilang benepisyo mula kay Alvin. Walang kaalam-alam si Alvin na nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan sa Cyclic World at nalaman ng mga pinakamakapangyarihang tao na nakarating siya sa outer boundary sa pamamagitan ng transportation formation ng Save-Ends clan. Bukod dito, kumalat na rin ang balita tungkol dito sa God-defying world. Sa pavilion sa isang lumulutang na isla sa walang katapusang kawalan. Magalang na sinabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa binata sa pavilion, Panginoon ko, si Alvin ay nasa outer boundary na. Bahagyang tumango ang binata bilang tugon. Nagatubili sandali ang lalaking nasa katanghaliang gulang bago nagsalita, Panginoon ko, isa lamang siyang intermediate supreme God. Hindi ba't napakalupit na hayaan siyang pumunta sa outer boundary? Walang sino man sa God-defying world ang maglalakas loob na hawakan siya kung magsasalita ka. Natatakot ka ba na baka mamatay siya nang wala sa oras? Tanong ng binata. Opo, sagot ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may bahagyang pagtango. Sa palagay ng lalaking nasa katanghaliang gulang, napakaswerte ni Alvin sa ngayon. Gayunpaman, ang outer boundary ay mas mapanganib kumpara sa God-defying world. Ang isang halimaw na prodigy na tulad ni Alvin ay hindi pa nagagawa sa God-defying world, ngunit karamihan sa kanila ay namatay ilang sandali matapos mapunta sa outer boundary. Kanyang kapalaran kung mamamatay siya, sabi ng binata, mabubuhay siya sa outer boundary hanggat siya ay nakakulong. Kung mamamatay siya roon, pinapatunayan lamang nito na kahangalan niya ang hindi kinakailangang atensyon. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, mataas ang pagtingin ng binata kay Alvin, na isang pambihirang kababalaghan sa kasaysayan ng mundo ng mga Diyos na sumaway. Gayunpaman, alam niya na si Alvin ay magiging isang ordinaryong supreme powerhouse lamang kung hindi siya mapapagan ng kanyang karanasan sa outer boundary. Pagkatapos ng pagkamatay ng amo, wala pang supreme powerhouse na napapabilang sa top 30 supreme powerhouses sa myriad worlds. Ang kasalukuyang kapayapaan ng God-defying world ay dahil sa reputasyon ng amo. Gayunpaman, kung malaman ng iba pang supreme powerhouses na pumanaw na ang amo, malamang na mahaharap sa krisis ang God-defying world. Napabuntong hininga ang binata. Maya-maya, sinabi ng binata, kung wala ng iba pa, maaari ka nang umalis. Umalis ang nasa katanghaliang gulang pagkatapos magsalita ang binata. Nanatiling nakatingin sa unahan ng binata at bumaantong hininga ng malalim. Napakahirap ng mga bagay-bagay, mataas ang inaasahan sa akin ng dalawang nakatatandang tiyuhin, pero natatakot akong minaliit nila ang kakayahan ko.
Maaaring kapantay ko na sila ngayon, pero malayo pa rin ako sa pagiging isang World Supreme Powerhouse. Sa kasaysayan ng Myriad Worlds, noong kasagsagan nito, mayroon lamang 40 World Supreme Powerhouses. Ngayon, wala pang 30 katao. Dati ay isa sa kanila si Master. Mayroong hindi bababa sa 800 hanggang 1,000 Supreme Powerhouses tulad ko at ng aking mga nakatatandang tiyuhin sa Myriad Worlds. Nakakagulat ang likas na talento at kakayahan sa pag-intindi ni Alvin. Gayunpaman, imposibleng maging isang World Supreme Powerhouse kung pananatilihin ko siya sa ilalim ng aking mga pakpak. Ang bawat World Supreme Powerhouse ay dumaan sa maraming pagsubok at paghihirap sa outer boundary bago sila umabot sa tugatog. Dahil dito, walang duda na ang outer boundary ang pinakamahusay na lugar ng pagsasanay para sa kanya. Sa maliit na mundo ng demonyong pulang-pula. Natural na walang kaalam-alam si Alvin tungkol sa mataas na inaasahan ng pinakamataas na makapangyarihang nilalang sa mundo ng mga Diyos na Sumoway. Sa sandaling ito, siya ay lubos na abala sa paglilinang, determinadong lumakas ng husto bago magbukas ang lihim na kaharian. Mas mapapataas nito ang kanyang pagkakataong makatakas mula sa maliit na mundo ng Crimson Demon. Pagkalipas ng 3 buwan. Tulad ng inanunsyo ng Crimson Demon noon, bumukas ang lihim na kaharian. Swoosh! Lumipad palabas ng kanyang kuweba si Alvin patungo sa pasukan ng lihim na kaharian. Pagdating niya, may ilang mga kababalaghan na naroon at nag-uusap-usap. Nang makita ng mga prodigy si Alvin, masigla nila itong binati. Kapatid na Alvin, handa ka na bang pumasok sa lihim na kaharian? Kapatid na Alvin, alagaan mo ako kung magkita tayo sa lihim na kaharian. Kapatid na Alvin. Ang ilang mga kahangahangang nilalang na ito ay kapantay nina Looper at Hudson. Dati, wala silang anumang interaksyon kay Alvin. Gayunpaman, sa sandaling ito, lahat sila ay sinusubukang makilala si Alvin. Ang kanilang saloobin ay ganap na nagbago matapos nilang masaksihan ang kanyang lakas 3 buwan na ang nakalilipas. 4,371. Sa harap ng mga taong masigasig sa harap niya, tumugon si Alvin ng may ngiti at tango. Wala siyang galit sa mga taong ito. Dahil sila ang nagkusa na bumati sa kanya, hindi niya sila papansinin. Kasabay nito, medyo nalungkot at emosyonal din siya para sa kanila. Kung matagumpay siyang makatakas, magiging maayos din ang lahat. Kung hindi, ang kanyang kahihinatnan ay hindi magiging iba sa kanila. Kasunod nito, hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at lumipad patungo sa lihim na kaharian. Kailangan kong umasa sa banal na puno ng buhay, kay Sister Water, at sa iba pa. Bagamat may papel din si Alvin sa plano ng pagtakas, ang mga pangunahing bituin ay ang banal na puno ng buhay at ang 5 banal na elemento. Ang banal na puno ng buhay ang may pinakamahalagang papel dahil ang kanilang plano ay puntiryahin ang banal na puno ng buhay sa maliit na mundo ng Crimson Demon. Tutulungan nina Alvin at ng 5 banal na elemento ang banal na puno ng buhay sa kanyang katawan sa kanyang planong makatakas mula sa maliit na mundo ng demonyong Crimson sa ilalim ng ilong ng demonyong Crimson. Noong si Alvin ay isa pa lamang intermediate Supreme God, sinabi sa kanya ng World Cleansing Divine Water na 50% na lamang ang kanyang tsansa na magtagumpay. Ngayong isa na siyang Advanced Supreme God, tumaas ng malaki ang kanyang tsansa na magtagumpay. Gayunpaman, hindi siya gaanong masaya. Tutal, gaano man kataas ang tsansa, kahit na 79% ang tsansa na magtagumpay, may tsansa pa rin na mabaygo maliban kung mayroong 100% na garantiya na magtatagumpay siya. Nasa loob ako. Matapos makapasok sa lihim na kaharian, natagpuan ni Alvin ang kanyang sarili sa kalangitan sa ibabaw ng dagat. Ang dagat ay walang hanggan at walang nakikitang katapusan. Tulad ng dati, kinailangan niyang matukoy ang tamang direksyon patungo sa puso ng lihim na kaharian. Pareho lang ang mga patakaran tuwing papasok ang mga prodigy sa lihim na kaharian. Ipapadala sila sa paligid ng isang malaking bilog bago nila kailangang hanapin ang daan patungo sa gitna ng bilog. Kapag nakarating na sila sa kanilang destinasyon, maaari na silang umalis sa lihim na kaharian. Hindi tulad ng mga patakarang nanatiling pareho, ang kapaligiran sa lihim na kaharian ay nagbabago sa bawat oras. Ang mga prodigy ay ipapadala rin sa ibang lugar.
Halimbawa, si Alvin ay ipinadala sa isang kagubatan dati, ngunit ngayon, siya ay nasa ibabaw ng dagat. Si Alvin ay nakalutang sa kalangitan habang pinagmamasdan ang kanyang paligid upang mahanap ang tamang direksyon patungo sa puso ng lihim na kaharian. Kalmado ang dagat, at walang kakaiba. Sister Water, ano ang kailangan kong gawin para makipagtulungan sa iyo at kay Senior Wood Spirit? Kumonsulte si Alvin sa World Cleansing Divine Water. Sa ngayon, kailangan mo lang hanapin ang direksyon patungo sa puso ng lihim na kaharian at tahakin ang daan papunta roon. Habang dumadaan ka sa mga hamon, hahanapin ng Wood Spirit ang Divine Tree of Life sa Little World ng Crimson Demon. Matapos mahanap ng Wood Spirit ang puno, ipapasa natin ang ating enerhiya sa Wood Spirit upang tulungan itong pansamantalang kontrolin ang Divine Tree of Life ng Crimson Demon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang Divine Trees of Life sa Little Worlds ng mga Supreme Powerhouse ay karaniwang nasa mahimbing na pagkakatulog. Dahil dito, magkakaroon ng pagkakataon ang Wood Spirit na kontrolin ito sandali. Hindi na kailangang sabihin, habang mas malakas ang Wood Spirit, mas madali at mas mabilis para dito na kontrolin ang kabilang panig. Dati, hindi isiniwalat ng World Cleansing Divine Water ang mga detalye ng plano kay Alvin. Dahil dito, ngayon niya lang nalaman na plano ng Wood Spirit na pansamantalang kontrolin ang Divine Tree of Life sa Little World ng Crimson Demon. Kung magtatagumpay ang plano, makakaalis siya sa Little World ng Crimson Demon at posibleng makatakas din sa mga kamay ng Crimson Demon. Hindi sana naging ganito kadali ang mga bagay-bagay kung ang maliit na mundo ng Crimson Demon ay inilagay sa kanyang katawan. Mabuti na lang at ang maliit na mundo ng Crimson Demon ay nakalagay na ngayon sa Crimson Demon Rage. Kaya naman, kung makontrol ni Wood Spirit ang kanyang Divine Tree of Life saglit, makakaiwas si Alvin sa kanyang atensyon at makakaalis. Sister Water, pakisabi naman sa akin kung kailangan mo ng tulong ko, sabi ni Alvin, na parang nag-aalala. Natural lang iyon dahil ang kanyang kalayaan at kaligtasan ay nakasalalay sa tagumpay ng planong ito. Mamamatay siya o masasapian kung mananatili siya rito. Kahit na walang banta ng kamatayan, ang maliit na mundo ng Crimson Demon ay hindi angkop para sa cultivation. Natuklasan niya ito nang masigasig siyang mag-cultivate sa nakalipas na ilang dekada. Hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam muli ng pagkabalisa nang maisip niya kung ano ang mangyayari kung sakaling mabaygo ang kanilang plano. Kung ma-alerto ang Crimson Demon at matuklasan siya bago pa man siya makatakas, maaari siyang agad na patayin o kaya'y bantayan ng mabuti hanggang sa magdesisyon ang Crimson Demon kung sino ang sasakupan. Huminga ng malalim si Darfieldling para kumalma bago nag-focus sa trabahong ginagawa niya. Kailangan kong hanapin ang daan patungo sa puso ng lihim na kaharian. Dati, nakahanap si Alvin ng palatandaan sa isang puno na kakaiba sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, matapos maghanap tingin ng ilang sandali, wala pa rin siyang makita. Kalmado ang dagat at tila walang buhay. Susubukan kong maghanap sa dagat. Siguro, nandoon ang clue na magtuturo sa akin sa tamang direksyon. Patuloy na naghanap ng mga palatandaan si Alvin. Lumipas ang 15 minuto, kalahating oras, ngunit wala pa ring nahanap si Alvin. Lumipas ang halos 2 oras nang sa wakas ay nakahanap si Alvin ng isang bagay sa kanyang banal na kamalayan sa dagat. Kung hindi siya nag-focus, hindi niya sana napansin ang bahagyang pagbabago-bago na isang abnormalidad. Dito. Matapos itong kumpirmahin, lumipad si Alvin patungo sa direksyon na itinuro sa kanya ng clue. Pagkatapos lumipad ng 15 minuto, sa wakas ay naharap ni Alvin ang unang pagsubok. Swoosh! Bumuhos. Bumuhos. Isang sunod-sunod na malalakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang nagugulo ang kalmadong ibabaw ng dagat. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagsulputan mula sa dagat ang malalaking figure. Silang lahat ay mga demonyong nakakatakot at makapangyarihang. Ang mga demonyong ito ay may iba't ibang anyo. Ang ilan ay kahawig ng mga ibon, ang ilan ay parang mababangges na hayop, at ang ilan ay parang mga ahas. Ang tanging pagkakatulad nila ay ang kanilang uhaw sa dugong pulang mga mata at ang kanilang lahat ay itim at natatakpan ng matutulis na kaliskis. Swoosh! Swoosh! Swoosh!
Mga 20 demonyo ang nakatitig kay Alvin pagkaahon mula sa dagat. Walang sabi-sabi, sumugod sila papunta sa kanya na parang siya ang kanilang mortal na kaaway. Kalalabas lang ni Alvin ng kanyang 7 orifices exquisite sword at handa nang sumugod nang biglang magsabi ang world cleansing divine water, hindi mo na kailangang umatake. Hayaan mong si Wood Spirit ang humarap sa kanila. Tumigil sa paggalaw si Alvin nang lumabas ang world cleansing divine water. Pagkatapos, sa sumunod na sandali, nakakita siya ng isang nakakagulat na eksena. 4,372. Tumingin si Alvin sa paligid, at di nagtagal, nakita niya ang isa pang siya, na lumitaw. Sigurado siyang hindi ito ang kanyang kapareha dahil sa kawalan nila ng koneksyon. Ang isa pa niyang kasama ay mabangis na nakipaglaban sa malalaking demonyong lumabas mula sa dagat halos kasabay ng kanilang paglitaw. Pakiramdam ni Alvin ay parang nanunood siya ng palabas sa telebisyon nang mapanood niya ang laban na papalayo ng papalayo. Sinimulan ng salakayin ng Wood Spirit ang Divine Tree of Life ng Crimson Demon. Sa tulong natin, ginagamit nito ang Tree of Life ng Crimson Demon para lituhin ang Crimson Demon. Ginagawa ito ng Wood Spirit dahil nag-aalala ito na binabantayan ka ng Crimson Demon na makakasagabal sa ating plano. Mabilis na paliwanag ng World Cleansing Divine Water. Dahil dito, nalaman ni Alvin na bahagi rin ito ng plano ng Wood Spirit, at lahat ng nasa harap niya ay gawa-gawa lamang ni Wood Spirit. Ang mga malalaking demonyong iyon. Medyo naguguluhan pa rin si Alvin nang maisip niya ang lakas ng mga malalaking demonyo. Kung ilusyon lang ang lahat, saan kaya sila nagpunta? Ang mga pagsubok at hamon sa lihim na kaharian ay kontrolado lahat ng Crimson Demon. Para maging tumpak, kontrolado sila ng Crimson Demon gamit ang kanyang Divine Tree of Life. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang Divine Tree of Life ay nasa mahimbing na pagtulog, magagamit pa rin ito ng Crimson Demon para kontrolin ang lahat ng bagay sa lihim na kaharian. Hindi na kailangang sabihin, ang Divine Tree of Life ay mas mahusay sa pagkontrol ng mga bagay dito kumpara sa may-ari nito, ang Crimson Demon. Panandali ang kinontrol ng Wood Spirit ang puno at ginamit ito para pabolaikin ang mga demonyo sa dagat. Kung nanonood ang Crimson Demon, makikita niya ang ilusyong ginawa ng Wood Spirit sa pamamagitan ng kanyang Divine Tree of Life. Pagkatapos, naging seryoso ang boses ng Word Cleansing Divine Water habang patuloy siyang nagsasabi, "Ngayon, bilasan na natin at simulan na natin ang gawain. Sundin ang aking mga tagubilin at idirekta ang iyong enerhiya sa Wood Spirit upang mas makontrol niya ang Divine Tree of Life ng Crimson Demon at matulungan kang makatakas mula sa Little World ng Crimson Demon. Sana, matulungan ka rin itong makatakas sa paghabol bago pa man mapagtanto ng Crimson Demon ang nangyari." Kumabog ng malakas ang puso ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng World Cleansing Divine Water. Kapag na-alerto na ang Crimson Demon, tiyak na hahabulin siya ng Crimson Demon. Napakahalaga na makatakas siya sa paghabol ng Crimson Demon pagkatapos niyang umalis sa Little World ng Crimson Demon. Sige, simulan na natin. Iniwan ni Alvin ang kanyang mga nakakagambalang iniisip at sinunod ang mga tagubilin ng World Cleansing Divine Water at itinoon ang kanyang enerhiya sa kanyang Divine Tree of Life sa kanyang maliit na mundo. Naramdaman niya ang kanyang Divine Tree of Life na naglalabas ng enerhiya sa lihim na kaharian, ngunit mabilis na nawala ang enerhiya. Para bang ang lihim na kaharian ay isang walang hanggang hukay na hindi mapupuno ng enerhiya ng Divine Tree of Life. Ang World Cleansing Divine Water at si Alvin ay nag-iisip lamang na binabantayan siya ng Crimson Demon. Hindi nila alam na pagpasok niya sa lihim na kaharian, pinapanood na siya ng Crimson Demon. Paminsan-minsan ay ilang sulyap lang ang kailangan niya sa iba. Siya, na nasa Crimson Demon Ridge, ay nakikita ang lahat ng nasa lihim na kaharian sa pamamagitan ng Divine Tree of Life sa kanyang maliit na mundo. Matapos mapanood si Alvin ng matagal, naramdaman ng Crimson Demon na may mali. Sa lohikal na paraan, sa lakas ni Alvin, hindi dapat magtagal bago niya maipasa ang unang pagsusulit. Ano ang ginagawa niya? Pinanood ng Crimson Demon si Alvin na lumaban sa pantay na lupa kasama ang grupo ng malalaking demonyo. Pantay ang kanilang laban kaya mahirap sabihin kung sino ang magtatagumpay. Gayunpaman, agad niyang napansin na hindi naman talaga gagawin ni Alvin ang lahat para sa kanya.
Ginagamit ba niya ang mga demonyo para matuklasan ang isang bagay? Siguro, hindi siya sigurado kung tama ang direksyon niya. O baka, sinusubukan niyang kumpirmahin kung may iba pang mga pahiwatig na makukuha niya sa pakikipaglaban sa mga demonyong ito. Tumango ang Crimson Demon sa sarili nang maisip niya iyon, panatag ang loob niya. Pakiramdam niya ay may katuturan ang kanyang mga haka-haka. Maya-maya, ibinaling ng Crimson Demon ang kanyang atensyon sa iba pang mga prodigy. Sa sandaling ito, hindi kasama si Alvin, mga 100 mahiwagang nilalang, kabilang sina Zio at Palmer, ang nakapasok na rin sa lihim na kaharian. Katulad ni Alvin, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na palutang-lutang sa kalangitan sa ibabaw ng dagat pagpasok nila. Karamihan sa kanila ay hindi pa nahahanap ang palatandaan, at iilan lamang ang nakahanap ng isang bagay at nagsimulang maglakbay patungo sa kanilang destinasyon. Sa iilang nakahanap ng isang bagay, 2 sa kanila ang napunta sa maling direksyon. Ang 2 ay kabilang sa mga bumati kay Alvin kanina sa pasukan ng lihim na kaharian. Isa sa kanila ay halos hindi nakapasa sa unang pagsubok matapos maligaw sa maling landas. Siya ay malubhang nasugatan matapos makapatay ng napakaraming demonyo. Kaya naman, sa pangalawang pagsubok, lalo pa siyang nasugatan bago siya napatay. Hindi ito patas. Malungkot na ungol ng mahiwagang nilalang bago siya namatay, na naging pagkain sa tiyan ng mga demonyo. Pagkamatay niya, sumunod din ang isa pang mahiwagang nilalang. Walang pakialam na pinanood ng Crimson Demon ang lahat. Ganito dapat. Sa pagkakataong ito, mapipili ko na ang pinakaangkop na katawan para sa akin. Sana ay hindi ako bibigwi ni Alvin. Hanggang ngayon, si Alvin pa rin ang pinakapaboritong pinapabore ng Crimson Demon. Dahil dito, binigyan niya ng espesyal na atensyon si Alvin. Kung hindi dahil sa mga kinakailangan na ipinataw ng mga ninuno ng kanyang angkan, si Alvin sana ang direktang pipiliin niya para angkinan. Pagkalipas ng ilang panahon, lalong lumakas ang pakiramdam na may mali sa Crimson Demon. Ang ilan pang natitirang mga prodigy ay nasa kalagitnaan na ng puso ng lihim na kaharian at nakapasa na sa kalahati ng mga pagsubok, ngunit kakaiba, si Alvin ay nakikipaglaban pa rin sa pantay na lupa laban sa malalaking demonyo mula sa unang pagsubok. Anong nangyayari? Hindi ito posible. Ano ba ang sinusubukang gawin nito? Nagduda ang demonyong pulang-pula, at hindi tulad ng dati, sinimulan niyang suriin ang bawat galaw ni Alvin. Sa loob lamang ng maikling sandali, natuklasan niya ang problema. Ilusyon lang yan. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng Crimson Demon nang sumigaw siya, "Hanggal ka." Napakalakas ng boses ng Crimson Demon kaya't narinig ng lahat ng nasa Crimson Demon Ridge, kasama na ang kanyang mga personal na gwardya ng demonyo. Ang mga Centurion. At ang mga Dakirin. Agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon habang nanginginig sila sa takot. Hindi nila maiwasang magtaka kung sino ang pinagalitan ng Crimson Demon. Kasabay nito, naawa sila sa tao, dahil alam nilang malapit na itong mamatay. Ito ang unang beses na nakita nila ang Crimson Demon na galit matapos silang maging puppet niya. Swoosh! Isang figure ang lumipad pataas sa Crimson Demon Ridge at sumirit na parang isang guhit ng liwanag. Base sa punit sa kawalan, malinaw kung gaano kabilis kumilos ang figure. Hindi nagtagal, isang boses na nag-aalab sa galit ang umalangaw-ngaw sa maliit na mundo ng Crimson Demon. Sino ang maglalakas loob na kontrolin ang aking Divine Tree of Life habang natutulog ito? Sus Mariosep. Huwag mo ngang isipin ang pagtakas. 4,373. Si Alvin ay desperadong sumusulong sa bilis ng kidlat. Hindi siya nagpigil. Kanina, ang banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo ay sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon upang kontrolin ang banal na puno ng buhay ng Crimson Demon upang lumikha ng isang butas palabas ng maliit na mundo ng Crimson Demon. Nagawa nitong magtagal ng ilang sandali pagkatapos noon bago nawala ang enerhiya nito sa banal na puno ng buhay ng Crimson Demon. Alam ni Alvin na malamang na na-alerto na ang Crimson Demon. Gayunpaman, wala siyang oras para mag-alala sa sandaling ito at tanging ang makatuon na lang sa pagtakas ang kaya niyang gawin. Lumipad siya palabas ng spatial tier at bumalik sa outer boundary.
Ang maliit na mundo ng Crimson Demon ay matatagpuan sa labas ng kanyang katawan sa outer boundary. Pagkatapos bumalik sa outer boundary, hindi nang ahas si Alvin na manatili sa kanyang kinaroroonan at mabilis na tumakas. Kung makakatakas ako o hindi sa paghabol ng Crimson Demon ay nakasalalay sa kritikal na sandaling ito. Ang tanging natitirang nasa isip ni Alvin ngayon ay ang makatakas. Sa loob ng ilang araw, patuloy siyang tumatakas. Kapag halos maubos na ang kanyang banal na enerhiya, gagamit siya ng mga banal na tableta upang mapunan ito. Hindi siya tumigil sa buong oras. Lumipas ang ilang araw, at hindi pa rin siya naabutan ng Crimson Demon. Malamang na imposibleng mahanap siya ng Crimson Demon ngayon, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na ibaba ang kanyang bantay, dahil sa takot na kahit kaunting pagkakamali ay mapunta siya muli sa kamay ng Crimson Demon. Kung hindi siya makatakas sa pagkakataong ito at mahuli, imposibleng makatakas siyang muli. Sa oras na iyon, dalawang resulta na lamang ang naghihintay sa kanya, siya ay papatayin o sasakupin ng Crimson Demon. Sa ilang araw na pagtakas ni Alvin, hindi na natili walang ginagawa ang demonyong pula. Hindi man lang siya nanatili para sawayin ang banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo. Sinabi lamang niya sa banal na puno ng buhay na nakatakas si Alvin bago niya hinabol. Sa kasamaang palad, ang demonyong pulang-pula ay hindi nakahanap ng kahit anong bakas ni Alvin. Para bang nabura na ang mga bakas ni Alvin. Bagamat ang Crimson Demon ay isang supreme powerhouse at mayroong napakalakas na banal na kamalayan, hindi niya ipinangahas na padalos-dalos na palawakin ang kanyang banal na kamalayan sa outer boundary, sa takot na mapukon niya ang isa pang supreme powerhouse. Sa oras na iyon, magiging masama ang mga bagay para sa kanya. Nasugatan na siya mula sa kanyang huling minsan sa 10,000 taong kapigatian sa langit at hindi pa nakakabawi. Alam niyang halos imposible para sa kanya na makaligtas sa kanyang susunod na kapigatian sa langit. Ito ang dahilan kung bakit siya sabik na makahanap ng isang katugmang katawan na maaaring angkinan. Kung lalaban siya sa isa pang supreme powerhouse sa oras na ito, lalo lamang siyang masasaktan at maaapektuhan ang kanyang plano na magkaroon ng isang katawan. Sa huli, sa wakas ay sumuko na ang Crimson Demon sa paghabol kay Alvin pagkalipas ng ilang araw. Alam niya na, sa puntong ito, kahit na magpatuloy pa siya, malabong mahanap niya si Alvin. Ang swerte mo talaga. Malinaw na matagal na itong pinaplano ni Alvin. Talagang hindi inaasahan ng Crimson Demon na magkakaroon siya ng ganoong kakayahan. Talagang nagtataka ako kung paano siya nakatakas. Ang demonyong pulang-pula ay masyadong nakatuon sa paghabol kay Alvin kaya't hindi man lang siya nakipag-ugnayan sa kanyang banal na puno ng buhay. Kaya naman, alam niya ang mga detalye ng pagtakas ni Alvin. Matapos sumuko sa paghabol kay Alvin, bumalik ang Crimson Demon sa lugar malapit sa Crimson Demon Ridge kung saan matatagpuan ang kanyang Little World. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang Little World at hinanap ang kanyang Divine Tree of Life. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag para sa bagay na ito? Tanong ng Crimson Demon, halatang galit. Natutulog ako at nagpapagaling. Nang matauhan ako at matagpuan sila, huli na ang lahat, sagot ng isang matandang boses bago umubo. Sa isang lugar sa maliit na mundo ng demonyong pula kung saan hindi mapupuntahan ng mga prodigy na nakakulong ang demonyong pula, nakatayo ang isang tuwid at marilag na punong kahoy. Kung nakita ni Alvin ang matayog na punong kahoy, mararamdaman niya na ang kanyang banal na puno ng buhay ay mukhang walang halaga kung ikukumpara. Kumilos ako pagkagising ko, pero huli na ang lahat. Hindi ako nangangahas na gumamit ng labis na kapangyarihan sa takot na maapektuhan ang plano mong pag-aari. Ang may-ari ng matandang boses ay kabilang sa Divine Tree of Life ng Crimson Demon. Medyo mahina ang enerhiya ng banal na puno ng buhay sa sandaling ito na parang labis itong naubos. May mga bitik pa nga sa puno nito. Kung titingnang mabuti, makikita ang maraming peklat dito. Bilang banal na puno ng buhay sa maliit na mundo ng demonyong Crimson, natural lamang na tutulong ito kapag kailangan ng demonyong Crimson ng tulong sa pagharap sa mga kaaway. Gayunpaman, ang mga peklat sa puno nito ay hindi nagmula sa mga kaaway ng demonyong Crimson. Sa halip, ito ay mula sa nakaraang minsan sa 10,000 taong kapigatian sa langit ng demonyong Crimson.
Sa panahong iyon, kung hindi ito kikilos sa oras at ginamit ang katawan nito upang protektahan ang demonyong Crimson mula sa kapangyarihan ng kapigatian sa langit, mamamatay na sana ang demonyong Crimson. Matapos marinig ang mga salita ng banal na puno ng buhay at maramdaman ang mabagal nitong enerhiya, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Crimson Demon. Pagkatapos, bumantong hininga siya ng malalim at sinabing, marahil, siya ang maalamat na halimaw. Dapat akong maging mas maingat. Batay sa kasaysayan ng Myriad Worlds, habang mas napakagaling niya, mas mahirap siyang patayin at mas mahirap siyang angkinan. Naging pabaya rin ako. Hindi kita masisisi dito. Kailangan mo pa ring makabawi at kontrolin ang aking lihim na kaharian. Nahirapan ka. Sabi ng matandang boses, piliin mo ang pinakaangkop sa iyo sa mga natitirang tao. Ang iyong tagumpay ay nakasalalay sa hakbang na ito. Ang natitirang enerhiya ko at ang pag-aalab ng aking katawan ay dapat makatulong sa iyo na makumplito ang pag-aari ng katawan. Ipinanganak ako sa iyong maliit na mundo, at ikaw ay parang isang magulang ko. Handa akong isuko ang lahat para sa iyo. Bilang banal na puno ng buhay sa maliit na mundo ng demonyong Crimson, natural lamang na kailangan itong mag-ambag sa proseso ng pag-aari ng demonyong Crimson. Bukod dito, gumanap ito ng napakahalagang papel. Hindi lamang nito kinailangan ubusin ang kanyang enerhiya, kundi kinailangan din nitong sunugin ang kanyang katawan upang suportahan ang demonyong Crimson kapag ang demonyong Crimson ay nagkaroon ng bagong katawan. Pagkatapos noon, kahit na hindi ito mawawala, ito ay mahimbing at mahimbing na matutulog dahil sa pagkaubos ng kanyang enerhiya. Magkakaroon lamang ito ng pagkakataong magising muli pagkatapos matagumpay na magkaroon ng bagong katawan ang demonyong Crimson at maging isang supreme powerhouse muli. Hindi na kailangang sabihin, kung ang demonyong Crimson ay mabibigo na magkaroon ng kanyang napiling katawan, ito ay mamamatay kasama ng demonyong Crimson. Hindi lahat ng banal na puno ng buhay ay nakaligtas sa pagkamatay ng kanilang amo. Tanging ang mga banal na puno ng buhay na matagal nang sumisipsip ng enerhiya ng kaharian ang may pagkakataong makaligtas sa pagkamatay ng kanilang mga amo at muling mabuhay kung sila ay papalaran. Isang halimbawa nito ay ang espiritu ng kahoy, ang banal na puno ng buhay sa maliit na mundo ni Alvin. Noong nakaraan, ang amo ng Wood Spirit ay isa ring amo ng isa sa 18 Realms of God sa God-defying world. Hindi lang iyon, isa rin siya sa mga nangungunang supreme powerhouses sa God-defying world. Bilang banal na puno ng buhay ng gayong tao, ang Wood Spirit ay may access sa enerhiya ng kaharian ng God-defying world upang bantayan ang God-defying world. Dahil dito, sa loob ng maraming taon nitong pagbabantay sa God-defying world, nagawa nitong sumipsip ng malaking halaga ng enerhiya ng kaharian mula sa God-defying world. Bukod sa pagsipsip ng enerhiya ng kaharian, isa pang dahilan kung bakit nakaligtas ang Wood Spirit pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang amo hanggang sa natuklasan ni Alvin na ito ay dahil sa World Cleansing Divine Water, isa sa 5 banal na elemento, na nagbibigay dito ng nutrisyon. Gayunpaman, kung hindi ito matagpuan ni Alvin sa tamang panahon, ang Wood Spirit ay mamamatay din kalaunan. Ang mga sustansya na ibinibigay ng World Cleansing Divine Wood ay hindi makakasabay sa bilis ng pagkonsumo nito. Ang bilis ng pagkonsumo nito ay palaging mas mataas kaysa sa mga sustansya na ibinibigay ng World Cleansing Divine Spirit. Nagawa lamang nitong makabawi at lumakas salamat sa 5 banal na elemento sa katawan ni Alvin. Samantala, matapos marinig ng Crimson Demon ang mga salita ng banal na puno ng buhay, tumango siya. Sige. Dadagdagan ko ulit ang kahirapan ng lihim na kaharian. Isa lang sa kanila ang makakaligtas dito. Mas mabuting huwag akong salubungin ni Alvin sa hinaharap. Kahit hindi ko na siya maangkin, papatayin ko pa rin siya. Paano niya ako kayang kalabanan? Sus Mariosep. Walang kamalay-malay si Alvin na plano siyang patayin ng Crimson Demon kung magkikita silang muli matapos matagumpay na magkaroon ng bagong katawan ng Crimson Demon. Gayunpaman, kahit alam niya, hindi lang siya matatakot, kundi aabangan din niya ang muling pagkikita ng Crimson Demon. Gusto niyang gumanti sa Crimson Demon sa pagkulong at muntik na pagpatay sa kanya. Dapat ligtas na ako ngayon, di ba? Matapos tumakas ng 1 buwan, sa wakas ay tumigil na si Alvin sa pagtakbo para sa kanyang buhay.
Dati, parang tumatakas siya sa iba't ibang direksyon. Ngunit, sa totoo lang, maingat siyang umiwas sa mga lugar na posibleng teritoryo ng mga Supreme Powerhouse. Takot na takot siyang makapasok sa teritoryo ng isang Supreme Powerhouse matapos ang kanyang karanasan sa Crimson Demon Ridge. Ayos lang sana kung kalmado lang ang Supreme Powerhouse. Kung hindi, papasok siyang muli sa yungib ng mga leon. Nakakita ako ng ilang sira-sirang lungsod sa daan. Maraming tao at demonyo ang papasok at palabas. Ang ilan sa mga demonyong iyon ay nanatili sa kanilang orihinal na anyo at ang ilan sa kanila ay nag-anyong tao. Mayroon pang ang ilang malalaking demonyo na parang halaman. Maraming lugar ang nakita ni Alvin habang tumatakas siya. Alam niya na mayroon ding mga lugar ng kalakalan sa outer boundary. Nagkataon lang na may lungsod sa unahan. Titingnan ko at malalaman ko kung nasaan ang lugar na ito. Tumingin sandali si Alvin sa sira-sirang lungsod na hindi kalayuan sa unahan bago siya lumipad palapit. Nakikita niya ang maraming figure na papasok at lalabas ng lungsod habang siya ay lumilipad. 4,374. Matapos makapasok sa sira-sirang lungsod, walang nagbigay pansin kay Alvin. Tutal, maraming mga kabataang katulad niya ang pumapasok at lumalabas sa lungsod araw-araw. Mahirap malaman ang edad ng isang tao kung hindi niya susuriin gamit ang kanyang banal na kamalayan. Marami sa mga nabuhay ng 10,000 taon ay gustong mapanatili ang kabataang anyo. Dahil dito, walang sino man ang humatol sa edad o lakas ng isang tao batay sa kanilang hitsura. Marahil, may ilang mga kabataan na tunay na madaling puntiryahin, ngunit marami rin ang mas matanda at mas malakas kaysa sa kanilang inaakala. Kung ang isang tao ay makapukaw ng galit sa maling tao, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Ang lugar na ito. Pagpasok ni Alvin, nakita niya ang maraming tao na nagtipon-tipon ng tig-2 at tig-3. May ilang tao na nakatayo sa gilid at naglalagay ng mga bagay sa harap nila, naghihintay na may magtanong ng kanilang presyo. Umaasa ang mga taong ito na maipagpalit ang mga kayamanang hindi naman mahalaga sa kanila para sa isang bagay na kapaki-pakinabang. Hindi nakakagulat, ang mga nangahas na ilabas ang kanilang mga kayamanan dito ay pawang may kumpiyansa sa kanilang lakas. Hindi rin sila hanggal at hindi maglalabas ng mga kayamanang maaaring makaakit ng mga taong mas makapangyarihan kaysa sa kanilang sarili. Tutal, mamamatay sila ng walang kabuluhan kung sila ay papatayin dahil sa iilang kayamanan. Walang kakulangan ng mga magnanakaw, at wala ring kakulangan ng mga magnanakaw na papatay kapag nakuha na nila ang kanilang gusto. Habang naglalakad, nakakita si Alvin ng ilang bagay na kapaki-pakinabang sa kanya. Gayunpaman, matapos magtanong tungkol sa mga ito, napagtanto niyang wala siyang sapat na kapalit para sa mga bagay na iyon. Hindi na kailangang sabihin, madali niyang maipagpalit ang mga bagay na ito gamit ang likido mula sa banal na bukal, na napakahalaga, ngunit alam niyang hindi niya mailalabas ang likido mula sa banal na bukal. Tutal, ito ay isang bagay na hinahangad kahit ng mga Supreme Powerhouse. Tiyak na mapapahamak siya kung ilalabas niya ang likido mula sa banal na bukal kahit pa sa kasalukuyan niyang lakas. Hindi siya natatakot sa sinuman sa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse, ngunit paano kung isang Supreme Powerhouse ang gumawa ng hakbang? Ang pag-iisip tungkol sa mga pinakamakapangyarihang nilalang ay hindi sinasadyang nagpaisip kay Alvin tungkol sa Crimson Demon, dahilan para manginig siya at makaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Masyadong malakas ang mga Supreme Powerhouse. Imposible para sa mga nasa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse na makipagkompetensya sa kanila. Bigla ring naisip ni Alvin ang dahilan ng kanyang pag-alis sa God-defying world patungo sa outer boundary na humantong kay Octavius, na sumanib sa isang Supreme Powerhouse. Kung ang kabilang partido ay lumitaw sa harap niya sa sandaling ito, wala siyang magagawa sa kabilang partido. Bagamat hindi magamit ni Alvin ang likido mula sa banal na bukal para makipagkalakalan, sa kabutihang palad, magagamit pa rin niya ang kanyang mga banal na tableta. Sa huli, nagawa niyang ipagpalit ito sa ilang bagay na makakatulong sa kanya na patatagin ang kanyang cultivation base. Ngayong isa na siyang advanced Supreme God, ang susunod niyang kailangan gawin ay patatagin ang kanyang cultivation base. Patuloy na naglibot si Alvin sa lungsod matapos makipagpalitan ng ilang gamit.
Napansin niya na wala sa mga gusali roon ang buo at may nakatira. Ang mga tao sa lungsod ay mga dumadaan lamang na pumupunta upang mangalakal. Ayon sa pinakamataas na makapangyarihang angka ng RIDS, hindi lahat ng lungsod ay sira-sira sa outer boundary. Marami sa mga lungsod na buo at may malaking bilang ng mga naninirahan ay kontrolado ng mga makapangyarihang puwersa. Mukhang ang lungsod na ito na kinaroroonan ko ay dapat nasa isang liblib na bahagi ng outer boundary. Habang naglilibot si Alvin sa lungsod, nakakita siya ng maraming iba pang mga bagay na gusto niya at sinubukan niyang ipagpalit sa mga ito. Sa paglipas ng panahon, natuklasan niya na maraming tao ang nakatitig sa kanya. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang nag-abalang itago ang sakam na ekspresyon sa kanilang mga mukha o ang kanilang intensyon na pagnakawan siya. Wala talagang pakialam si Alvin sa mga taong iyon. Tutal, hindi kasama ang mga pinakamakapangyarihang Diyos, kakaunti lang ang mga matataas na kataas-taasang Diyos na kinatatakutan niya. Kaya naman, hindi siya natatakot sa mga matataas na kataas-taasang Diyos na nakatitig sa kanya ng may kasakiman. Mas mabuti kung wala ni isa sa inyo ang makikipag-away sa akin. Kung maghahanap kayo ng gulo, masisisi niyo lang ang mga sarili ninyo sa pagiging malas nyo. Matapos makipagpalitan ng ilang bagay, sa wakas ay nilisan ni Alvin ang sira-sirang lungsod. Pagkalabas niya ng lungsod, natuklasan niya ang halos 100 tao na nakasunod sa kanya ng pangkat-pangkat. Lumipad siya palayo ng malayo bago niya tuluyang nilingan ang mga tao nang walang pakialam. Nang makita ito, nagulat ang grupo ng mga tao na si Alvin, na alam na siya ay tina-target, ay hindi tumakas matapos niya silang matuklasan. Inisip nila kung masunurin ba niyang ilalabas ang kanyang mga gamit, at susuko na sa paglaban. Ang malamig na tingin ni Alvin ay dumaan sa 12 tao habang dahan-dahan niyang sinasabi sa isang nakakatakot na boses, kung may magpapatuloy sa pagsunod sa akin, papatayin ko sila. Nang marinig ang mga salitang ito, karamihan sa mga taong sumunod kay Alvin ay natawa. Kakapasok lang niya sa kaharian ng mga matataas na kataas-taasang Diyos, pero napaka-arrogant niya. Malamang hindi niya alam na alam natin ang tungkol sa kanyang cultivation. Hindi pinansin ni Alvin ang pangungutya. Sa halip, tumalikod siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Hindi pinakinggan ng mga taong iyon ang kanyang payo at patuloy pa rin silang sumunod sa kanya. Dahil dito, sandaling tumigil si Alvin bago siya biglang nag-teleport papunta sa gitna ng mga taong iyon. Nang muling lumitaw siya, ang 7 butas na kahangahangang espada ay nasa kanyang kamay na, at isang sinag ng espada na may 7 kulay ang lumabas. Kahit wala ang tulong mula sa banal na puno ng buhay at ng 5 banal na elemento, ang atake ni Alvin, na sinamahan niya ng kanyang batas ng kalawakan at ng kanyang mabangis na sword daw, ay nagdulot ng isang marahas na bagyo sa kalawakan at agad na pumatay sa 3 sa mga taong nakatayo malapit sa kanya bago pa man sila magkaroon ng oras para gumanti. Hindi na kailangang sabihin pa, nagulat ang iba sa pag-atake ni Alvin. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto nila na ang mga naunang sinabi ni Alvin ay hindi isang panlilinlang. Malinaw na may kakayahan siyang suportahan ang kanyang mga banta. Sila ay mga ordinaryong advanced supreme gods lamang. Kahit na na-stabilize na nila ang kanilang cultivation base, limitado pa rin ang kanilang lakas. Wala silang kalaban-laban sa mas malalakas na advanced supreme gods, lalo na kay Alvin na isang top advanced supreme god. Tumakbo. Wala tayong laban sa kanya. Sus Mariosep. Paano naging ganito kalakas ang isang maunlad na kataas-taasang Diyos na hindi pa rin napapanatili ang kanyang cultivation base? Hindi hanggal ang mga taong ito. Naghanda silang lahat na tumakas sa iba't ibang direksyon. Sa sandaling ito, 2 figure ang lumabas mula sa katawan ni Alvin. Sila ang kanyang mga doppelganger mula sa batas ng kalawakan at batas ng oras. Naghiwalay silang 3 sa 3 direksyon at pinatay ang lahat sa loob lamang ng 10 paghinga. Matapos patayin ng halos 12 taong sumunod sa kanya, tumingin sandali si Alvin sa malayo bago siya tuluyang tumalikod para umalis. Hindi nagtagal pagkaalis ni Alvin, mahigit 100 tao ang lumabas mula sa isang kagubatan sa di kalayuan. Lahat sila ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha sa sandaling ito. Mabuti na lang at hindi tayo naging pabaya at hindi tayo masyadong nakalapit.
Kung hindi, baka namatay na tayo kasama ng mga taong iyon. Nakakatakot ang lakas niya, at hindi pa niya napapatatag ang kanyang cultivation base. Tiyak na mayroon siyang pambihirang background. Hindi nakakapagtaka na ang dami niyang divine pills. Natural lamang na alam ni Alvin ang presensya ng mga taong ito. Gayunpaman, dahil hindi nila siya sinundan ng malapitan, wala siyang pakialam sa kanila. Matapos ang kanyang pagpapakita ng lakas kanina, wala nang sumunod sa kanya. Pupunta ako ngayon sa Dancing Save and City para magtanong tungkol sa angkan ni Richard. Susubukan kong suklian ang pabor sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang huling hiling. Si Richard ang prodigy na nakilala ni Alvin sa Little World ng Crimson Demon. Bagamat malakas si Richard, sa kasamaang palad ay namatay siya sa Little World ng Crimson Demon. Bago siya namatay, ibinigay niya kay Alvin ang kanyang spatial ring na naglalaman ng isang spherical na bagay, na naging susi pala sa isang malayang kaharian na naiwan ng isang makapangyarihang Supreme Powerhouse. Nalaman ni Alvin na ang Dancing Save and City ang pinakamalapit na buo na lungsod kanina noong nakikipagpalitan siya ng mga bagay sa sira-sirang lungsod. Nalaman din niya na ang Dancing Save and City ay mapayapa at masagana at kontrolado ng 5 pangunahing puwersa. Ang bawat isa sa 5 puwersa ay pinamumunuan ng isang kataas-taasang makapangyarihang grupo. 4,375. Nagtipon ng mga puwersa mula sa lahat ng kaharian sa Myriad World sa Outer Boundary. Noong una, walang nakakaalam kung may nakatira sa Outer Boundary. Ang alam ay maraming tao mula sa Myriad Worlds ang nanirahan sa Outer Boundary at nagsimulang magpamilya pagkatapos umalis sa kani-kanilang mga tinubuang bayan. Dahil dito, maraming katutubo ng Outer Boundary ang mga inapo ng mga mula sa Myriad Worlds. Gayunpaman, dahil sa kanilang mahabang kasaysayan, ang ilan sa kanila ay alam lamang na ang kanilang mga ninuno ay nagmula sa Myriad Worlds at hindi alam ang mga detalye. Kahit ang mga Supreme Powerhouse mula sa Myriad Worlds ay hindi nang ahas na maging pabaya sa Outer Boundary tulad ng maaaring ginagawa nila sa kani-kanilang mga mundo. Tutal, maaaring may mga Supreme Powerhouse na mga katutubo ng Outer Boundary na mas makapangyarihan. Matagal bago pa man pumunta si Alvin sa Outer Boundary, noong siya ay nasa angkan ng Reeds pa rin sa Divine Offering Land, narinig na niya mula sa ninuno ng angkan ng Reeds ang Outer Boundary ay isang komplikadong lugar. Dahil dito, handa na ang kanyang isipan para sa kanyang sarili. Ayon sa ninuno ng angkan ng Reeds, kahit ang pinakamalakas na nilalang sa 3 pinakamalakas na mundo ay hindi kumikilos ng walang pakundangan sa Outer Boundary. Noong nasa Outer Boundary ang ninuno ng angkan ng Reeds, nakarinig siya ng mga bulong-bulungan tungkol sa mga nakatagong powerhouse sa Outer Boundary. Sinasabing 2 powerhouse mula sa Outer Boundary ang lumaban at matagumpay na napigilan ang 2 sa pinakamalakas na powerhouse sa Myriad Worlds. May mga bulong-bulungan din na iisa lamang ang nakatagong powerhouse mula sa Outer Boundary na lumaban sa 2 sa pinakamalakas na powerhouse sa Myriad World. Sa anumang kaso, alam ng lahat na ang mga katutubo ng Outer Boundary ay hindi dapat maliitin. Ang Dancing Save and City, na siyang kasalukuyang destinasyon ni Alvin, ay kontrolado ng 5 pangunahing puwersa na katutubo sa Outer Boundary. Ang mga patakaran doon ay nilikha at ipinatupad ng 5 pangunahing puwersa. Maituturing silang mga Panginoon ng Dancing Save and City. Pagkatapos ng maraming araw. Ang Dancing Save and City ba? Si Alvin, na matagal nang naglalakbay ng napakabilis, ay nakakita ng isang malaking lungsod na napapalibutan ng matataas na pader ng lungsod sa isang mahabang hanay ng kabundukan. Ang lungsod ay isang lungsod sa bundok, at kalahati nito ay nasa kabundukan. Ang lugar ng lungsod sa kabundukan ay sarado sa karamihan ng mga tao. Walang sino man ang pinapayagang lumapit dito ng walang matibay na dahilan. Ito ay dahil sa lugar na ito ay kung saan nananatili ang mga mula sa 5 pangunahing puwersa, at ito ay kilala bilang panloob na lungsod ng Dancing Save and City. Sa Inner City, may mga lugar ng kalakalan at mga lugar ng pagsasanay para sa sparring. Lahat ng ito ay pinagsasaluhan ng 5 pangunahing puwersa. Ang mga lugar ng kalakalan ay ang panloob na pamilihan ng kalakalan para sa 5 pangunahing puwersa. Sa kabaligtaran, lahat ay malayang makapasok sa panlabas na lungsod.
Hindi mahalaga kung saan man nanggaling, hindi siya tatanggihan na makapasok sa panlabas na lungsod. Hindi na kailangang sabihin, ang mga nasa panlabas na lungsod ay kailangang sumunod sa mga patakaran ng Dancing Save NCT. Kung hindi, siya ay aaksyonan ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas sa lungsod. Ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas sa Dancing Save NCT ay binubuo ng mga miyembro mula sa 5 pangunahing puwersa. Ang pinuno ng pangkat at ang mga miyembro ay makapangyarihan at madaling makitungo sa 99% ng mga nasa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Kung makakasalubong nila ang isang tao na hindi nila kayang harapin, isang sulat ang ipapadala sa Inner City, at isang Supreme Powerhouse ang tutulong sa kanila. Dahil dito, kakaunti ang krimen sa lungsod. Pagpasok sa lungsod, naramdaman ni Alvin na ang lungsod ay maayos at mapayapa. Magalang ang mga tao sa lungsod. Ang ilan sa kanila ay nagkukusang magbigay daan kapag naglalakbay sa isang makitid na kalsada. Matapos ang ilang sandali ng paglalakad, wala pa ring nakitang sino man si Alvin mula sa pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Nabalitaan ko na ang mga pangkat ng tagapagpatupad ng batas sa mga lugar tulad ng Dancing Save NCT ay hindi karaniwang nagpapatrolya sa bukas na lugar. Nanatili silang nakatago hanggang sa may mangyari, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ang Dancing Save NCT, kasama na ang Inner City, ay isang medyo malaking lungsod. Hindi ito nakahihigit sa mga lungsod na nakita ni Alvin sa God-defying world. Nang lumipad si Alvin sa kalangitan at tumingin sa ibaba, natuklasan niya na ang panloob na lungsod ay nababalot ng usok na humaharang sa kanyang paningin. Mahina lamang ang nakikita niya sa mga pader ng lungsod sa panloob na lungsod. Hindi mahirap para sa kanya na hulaan na ang 5 pangunahing puwersa ay tiyak na gumamit ng mga formasayon upang mapanatiling nakatago ang panloob na lungsod mula sa paningin. Tutal, kahit sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos, ang mga makapangyarihang puwersa sa lungsod ay gagamit din ng ganitong mga pamamaraan. Hindi tulad ng ibang lungsod kung saan ipinagbabawal ang paglipad, walang ganoong patakaran sa Dancing Save NCT. Hanggat walang masamang intensyon ang isang tao, hindi siya mapipigilan sa paglipad. Hindi na kailangang sabihin, kung sakaling lumipad siya sa kalangitan ng Inner City at magdulot ng gulo, tiyak na kikilos ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Bukod sa pangangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa outer boundary, magtatanong-tanong ako tungkol sa kinaroroonan ng angkan ni Richard. Kung malalaman ko ang kinaroroonan ng kanyang angkan, pupunta ako roon at tatapusin ang gawaing ipinagkatiwala niya sa akin. Gamit ang aking kasalukuyang lakas, hindi dapat maging mahirap para sa akin na tuparin ang kanyang huling kahilingan. Ito ang dahilan ni Alvin sa pagpunta sa Dancing Save NCT. Kaunti na lang ang natutunan niya tungkol sa outer boundary bago niya iniwan ang God-defying world. Marami pa siyang dapat matutunan sa outer boundary. Sa simula, hindi balak ni Alvin na magtagal sa Dancing Save NCT. Gayunpaman, ang mga plano ay kadalasang hindi naaayon sa kagustuhan ng isang tao. Matapos manatili sa lungsod ng ilang araw upang malaman ang tungkol sa outer boundary at ang kinaroroonan ng angkan ni Richard, handa nang umalis si Alvin kinabukasan. Sa kasamaang palad, may nangyari noong gabi bago niya balak umalis, na ikinabahala niya. Si Alvin, na nanunuluyan sa isang magandang tuluyan na pagmamay-ari ng isa sa 5 pangunahing puwersa sa Dancing Save NCT, ay nakaupo nang nakakross ang mga paa sa kanyang silid nang bigla siyang makarinig ng isang malakas na kulog na sinundan ng isang malaking kaguluhan sa di kalayuan. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at lumabas ng kanyang silid para tumingin-tingin. Pagkalabas niya, narinig niya ang mga usapan sa kanyang paligid. Nabalitaan ko na isang kataas-taasang demonyo, isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang ang nagtulak sa mga demonyo na salakayin ang Dancing Save NCT. Masama ito. Napapaligiran ng Dancing Save NCT. Bakit ka babalisa? Paano kung may dumating na Supreme Demon? Ang Dancing Save NCT ay protektado ng 5 Supreme Powerhouses. Kahit hindi mamatay ang Supreme Demon, siya ay malubhang masasaktan. Ang dumating. Tila ang taong iyon mula sa Bundok Marlan. Ano? Sigurado ka bang taga Bundok Marlan ang taong yan? Sus Mariosep. Paano nagawang pukawin ng Dancing Save NCT ang taong yan?
Bumantong hininga si Alvin matapos makinig sa mga usapan sa kanyang paligid. Medyo madilim ang kanyang ekspresyon nang ipagdasal niya ang kanyang swerte. Di nagtagal pagkarating niya sa outer boundary, sunod-sunod na problema ang kanyang naranasan. Nang una siyang dumating, kinailangan niyang labanan agad ang mga demonyo sa dagat. Kasunod nito, aksidente siyang napadpad sa Crimson Demon Ridge pagkatapos niyang umalis sa dagat. Bilang resulta, ikinulong siya ng Crimson Demon. Matapos niyang muntik nang makatakas sa Crimson Demon, nakarating siya sa medyo payapang Dancing Save and City, ngunit sino ang mag-aakala na makakasalubong niya ang isang Supreme Demon na umaatake sa Dancing Save and City. Alam ni Alvin na ang kataas-taasang demonyo ay tumutukoy sa isang kataas-taasang makapangyarihang demonyo. Isa lang naman itong Supreme Demon, di ba? May 5 Supreme Powerhouse sa Dancing Save and City, bakit sila natatakot sa isang Supreme Demon? Malinaw na sa tingin nila ay hindi kayang ipagtanggol ng 5 Supreme Powerhouse ang Supreme Demon na iyon, tanong ni Alvin sa loob-loob niya na may nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha. 4,376. Natural lamang na alam ni Alvin na kahit ang mga Supreme Powerhouse ay nagtataglay ng iba't ibang antas ng lakas. Batay sa mga pag-uusap sa paligid, tila ang Supreme Demon mula sa Marlon Mountain ay mas malakas kaysa sa 5 Supreme Powerhouse ng 5 pangunahing puwersa sa Dancing Save and City. Kahit pa magsanib puwersa ang 5 Supreme Powerhouse, hindi pa rin sila makakalaban ng Supreme Demon na iyon. Gaano nga ba kalakas ang taong iyon para hindi matakot sa 5 Supreme Powerhouse? Tanong ni Alvin sa loob-loob habang ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Pinag-iisipan pa rin ni Alvin ang natuklasang ito nang ang malalakas na ungol ng mga demonyo na may kasamang tunog ng mga gumuguhong gusali ay nagpabalik sa kanya sa kanyang katinoan. Nakikita niyang palapit ng palapit ang tunog. Ang mga tao sa paligid ni Alvin ay sunod-sunod na lumipad sa ere at tumakas sa iba't ibang direksyon. Takbo! Nandito na ang mga naglalakihang demonyo mula sa bundok Marlon. Takbo! Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa ere bago lumitaw ang isang napakalaking demonyong parang unggoy sa itaas ng bahay tuluyan. Mayroon siyang napakalaking katawan na tila tumatakip sa kalangitan. Nang lumapag ang isa sa kanyang mga paa, direktang natapakan niya ang 2 tao hanggang sa mamatay. Pagkatapos, isang nakakatakot na enerhiya ang dumaloy patungo sa 2, dahilan para sumabog sila at maging mga ambon ng dugo. Masyadong mahina ang mga tao. Matapos patayin ang 2 tao, ang higanteng unggoy ay tumapak sa patio sa gilid ng bahay tuluyan bago siya sumuntok ng 2 beses. Ang nakakatakot na puwersa mula sa mga suntok ay pumatay sa mga tumatakas ng paisa-isa. Mabuti na lang at nakatakas ang mga mas malalakas. Samantala, hindi ba't isa lamang itong ordinaryong demonyo mula sa bundok Marlon? Tiningnan ni Alvin ang higanteng unggoy sa harap niya ng may kalmadong ekspresyon, ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay nagugulo. Bagamat ang higanteng unggoy ay hindi kasing lakas ng malaking demonyong dagat na kanyang nakasalamuhan noong una siyang dumating sa outer boundary, hindi naman siya gaanong mahina kaysa sa malaking demonyong dagat. Higit sa lahat, ang higanteng unggoy ay isa lamang sa maraming malalaking demonyo sa mga tropang pinangunahan ng kataas-taasang demonyo sa bundok Marlon. Ha! Sa paningin ng higanteng unggoy, ang mga taong nasa harap nito ay pawang mga biktima. Nasisiyahan siya sa kapanapanabot na paghabol sa tumatakas nitong biktima. Naguluhan siya nang makita ang isang taong nakatayo sa loob ng bahay tuluyan ng hindi gumagalaw. Natatakot ba siya nang walang malay? Naisip ng higanteng unggoy, sa anumang kaso, ang gwapong batang ito ay talagang nakakapanakit sa paningin. Ang taong nakatayo sa bahay tuluyan ay walang iba kundi si Alvin. Hindi na siya nag-abalang tumakas dahil ang higanteng unggoy sa harap niya, na isang mas mataas na kataas-taasang Diyos, ay walang kalaban-laban sa kanya. Kaya kung patayin ang magandang batang ito sa pamamagitan lamang ng isang suntok, naisip ng higanteng unggoy habang siya ay naghagis ng suntok kay Alvin. Kasabay nito, kumikislap ang kidlat sa paligid niya, na nagpapahiwatig na naiintindihan niya ang batas ng kulog. Hindi nagtagal bago ang isang kababalaghan na sumikat ng mahina sa kalangitan ng 1,000 milya.
Sa outer boundary, ang kababalaghan ng batas na sumikat sa loob ng 1,000 milya ay katumbas ng kababalaghan ng batas na sumikat ng 1,000,000 milya sa realm battlefield ng God-defying world, kahit na sa mga advanced na supreme gods, ang antas ng pag-unawa na ito ay itinuturing na hindi masama. Hindi sinubukan ni Alvin na iwasan ang suntok ng higanteng unggoy. Sa halip, iwinagayo niya ang kanyang kamay, pinakilos ang batas ng kalawakan. Ang batas ng espasyo ay madaling pinalihis ang puwersa ng pag-atake ng higanteng unggoy. Sa buong proseso, nanatili siyang kalmado. Ang taong ito ay napakalakas. Sa oras na ito, ang mga mata ng higanteng unggoy ay lumawak sa hindi paniniwala, at ang kanyang puso ay nanginginig. Hindi na siya nang ahas na maging pabaya. Nagsimulang bumangon ang blood chi mula sa kanyang katawan habang inihagis niya ang kanyang bloodline power. Ang blood chi ay sumanib sa enerhiya mula sa batas ng kulog na nagiging sanhi ng kidlat na namumula sa dugo. Kasunod nito, sinisingil niya si Alvin ng isang solemna na ekspresyon sa kanyang mukha. Bagamat umatake ang higanteng unggoy nang hindi nagpipigil sa pagkakataong ito, madali siyang pinalipad ni Alvin gamit ang isang alo ng kanyang kamay. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang ang higanteng unggoy ay dumapo sa sulok ng inn na madaling durog sa mga dingding. Nag-teleport si Alvin palapit sa higanteng unggoy na may espada sa kanyang kamay na napuno ng kanyang divine energy. Itinuro niya ang espada sa glebelo ng higanteng unggoy habang walang pakialam ang sinabi niya, "Hindi ka tugma para sa akin." Walang intensyon si Alvin na patayin ang higanteng unggoy. Sa katunayan, nag-ingat siyang huwag masyadong miseryoso ang higanteng unggoy. Pagkatapos ng lahat, kung papatayin niya ang higanteng unggoy, na alam kung ito ay makaakit ng isang grupo ng malalaking demonyo. Bagaman maaaring mas malakas siya kaysa sa kanila, ang mga demonyo ay may manumero sa kanilang panig. Pinakamahalaga, sa oras na iyon, ang kaguluhan ay maaaring makuha ang atensyon ng pinakamataas na demonyo mula sa Marlan Mountain. Tiyak na mamamatay siya kung siya ay target ng isang supreme powerhouse. Ang higanteng unggoy ay nagpupumilit na bumangon. Tiningnan niya ang gwapong binata sa harap niya sa kalituhan habang nagtatanong siya, "Tao, bakit hindi mo ako pinatay?" Kasabay nito, nakita ng higanteng unggoy na mas nakalulugod si Alvin sa mata kaysa dati. Hindi pinansin ni Alvin ang tanong ng higanteng unggoy. Lumipad siya sa malayo sa isang kisap mata lamang at pinahaba ang kanyang banal na kamalayan. Maaari niyang maramdaman ang ilang malalaking demonyo na patungo sa direksyon ng ina parang nararamdaman nila ang suliranin ng higanteng unggoy. Habang tumatakas si Alvin, naisip niya, parang ang higanteng unggoy ay lubos na nagustuhan ng mga kasama nito. Sa maikling panahon, ang ilan sa kanila ay nagmamadali na upang tulungan siya. Pagkatapos umalis sa bahay tuluyan, palihim na gumala si Alvin sa gitna ng mga tao at demonyong naglalaban sa lungsod. Paminsan-minsan, may mga malalaking demonyong umaatake sa kanya, ngunit madali niya silang naiwasan. Gamit ang kanyang lakas ngayon, hanggat hindi niya nakakaharap ang kataas-taasang demonyo ng bundok Marlan, mapoprotektahan niya ang kanyang sarili mula sa iba pang mga demonyo ng bundok Marlan. Napakalakas talaga ng taong iyon. Sa oras na ito, hindi alam ni Alvin na siya ay tinarget ng ilan sa mas malalakas na demonyo. 3 demonyo ang lumilipad sa kalangitan. Ang isa ay parang halimaw, ang isa naman ay parang ibon, at ang pangatlo ay may mga kaliskis. Lahat sila ay nakatitig kay Alvin sa sandaling ito. Ang demonyong unang nagsalita ay ang demonyong kamukha ng isang halimaw. Ang kanyang katawan ay parang isang maliit na bundok, at siya ay parang pinaghalong tigre at leopardo, ngunit ang kanyang ulo ay ulo ng USA, at mayroon siyang 3 sungay. Kung nandito lang sana ang mga pamilyar sa bundok Marlan ng mga panahong iyon, malamang namumutla na sila sa takot nang makita nila ang 3 malalaking demonyo. Ang 3 demonyong ito ay pangalawa lamang sa pinakamataas na demonyo ng bundok Marlan at kabilang sa pinakamalakas at abanteng mga kataas-taasang Diyos. "Tayo, muntik nang mapatay ng ampon mo kanina. Nakakapagtaka na nagagawa mo pa ring manatiling kalmado," sabi ng malaibong demonyo habang natatawang sabi. Tuwang-tuwa siya habang dinadagdagan niya ng panggatong ang apoy. Tumawa ang demonyong may kaliskis bago sinabi, "Alam ni tayo na walang balak patayin ang tao. Kung hindi, hindi matatahimik si Tayo."
Pagkatapos, dagdag nito, tunay ngang makapangyarihan ang taong iyon. Kung hindi natin gagamitin ang mga pangunahing banal na artifact na ipinagkaloob ng ating Panginoon, natatakot ako na hindi natin siya makakalaban. Napakalakas na tao. Mula ba siya sa isa sa 5 pangunahing puwersa? Sa palagay ko ay hindi. Kung siya ay mula sa isa sa 5 pangunahing puwersa, malamang ay napunta siya sa Inner City. Bakit siya tumakbo sa kabilang direksyon? Sa oras na ito, si Alvin ay patungo sa kabilang direksyon ng panloob na lungsod. Ayaw na niyang magtagal pa sa Dancing Save and City. Alam niya na kahit hindi niya saktan ang bundok Marlin at iligtas pa ang buhay ng higanteng unggoy, walang garantiya na hahayaan siyang umalis ng kataas-taasang demonyo kung makakasalubong niya ang kataas-taasang demonyo. Natural lamang na hindi siya natatakot sa ibang mga demonyo. Habang papalapit ng papalapit si Alvin sa pader ng lungsod, iniiwasan ng maraming demonyo sa daan. Kataas-taasang demonyo Marlin, talagang guguluhin mo ba kaming 5? Isang dumadagandong at galit na boses ang umalangaw-ngaw mula sa panloob na lungsod ng Dancing Save and City. Umalangaw-ngaw ng malakas ang boses sa lahat ng sulok ng Dancing Save and City. 4,377. Matapos umalangaw-ngaw ang boses mula sa panloob na lungsod ng Dancing Save and City, bago pa man bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin, nakarinig siya ng malakas na pangungutya bago nagsalita ang isa pang boses, Zhang Yuanju, mayroon ka bang pagbabalik tanaw sa utak? Paano mo nagagawang magtanong ng ganoong katingang tanong? Ngayon, ako, si Marlon, ay hindi lamang guguluhin kayong lahat, kundi sisirain din ang 5 pangunahing puwersa. Kasunod nito, si Alvin, nakara-rating lang malapit sa pader ng lungsod, ay nakakita ng nakakatakot na mga sinag ng liwanag na bumababa mula sa kalangitan. Parang mga haligi ang mga ito na nakakulong sa buong Dancing Save and City. Tiningnan ni Alvin ang mga sinag ng liwanag na madaling sumire sa mga pader ng lungsod, at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kasabay nito, narinig niya ang tame time na babala ng world-cleansing divine water mula sa kanyang little world. Little Alvin, natakpan na ng pinakamakapangyarihang puwersang ito ang buong lungsod. Ibig sabihin, sakop na ng kanyang kapangyarihan ang buong lungsod ngayon. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Kung aatakehin mo ang mga sinag ng liwanag, may mga kahihinatnan. Hindi mo pa lubos na nauunawaan ang iyong mga batas kaya mamamatay ka sa negatibong epekto. Isa pa, malakas ang iyong sword daw kaya mas malakas lang ang magiging epekto nito. Hindi isinara ni Alvin ang kanyang maliit na mundo at nag-iwan lamang ng maliit na butas para mabantayan ng world-cleansing divine water ang sitwasyon sa labas ng mundo. Ito ay para maiwasan siyang mapadpad sa mga mapanganib na lugar. Kung hinayaan niya sana ang world-cleansing divine water na bantayan ang sitwasyon pagkarating niya sa outer boundary, hindi sana siya napadpad ng ganito kalalim sa Crimson Demon Rage. Nang tulungan ng banal na puno ng buhay at ng 5 banal na elemento si Alvin na makatakas mula sa maliit na mundo ng demonyong pula, halos naubos na nila ang lahat ng kanilang enerhiya. Gayunpaman, dahil kailangan ni Alvin ang banal na tubig na naglilinis ng mundo, ang 4 na iba pang banal na elemento ang nagpasa ng mas maraming pasanin habang tumatakas. Dahil dito, ang 4 na iba pang banal na elemento ay nakatulog ng mahimbing habang ang banal na tubig na naglilinis ng mundo ay nanatiling gising dahil hindi gaanong mataas ang kanyang konsumo ng enerhiya. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ni Alvin. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga pinakamakapangyarihang grupo. Mamamatay siya kung wawasakin nila ang lungsod. Hindi mo maaaring pilitin ang iyong sarili na lumabas ng lungsod, seryosong sabi ng world-cleansing divine water, mas makabubuti kung mananatili ka sa gitna ng mga demonyo mula sa bundok Marlin. Kapag ang kataas-taasang demonyo ay nakipaglaban sa 5 kataas-taasang powerhouse, malamang na isa sa alang-alang niya ang kaligtasan ng mga demonyo. Gayon din, isa sa alang-alang din ng 5 kataas-taasang powerhouse ang kaligtasan ng kanilang mga inapo kapag lumaban sila, ngunit may pakiramdam ako na mananalo ang bundok Marlin sa labanang ito. Kung pipiliin mong manatili kasama ang mga tao, natatakot akong mamamatay ka kapag natalo ang 5 pangunahing puwersa.
Kumunat ang noo ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng world-cleansing divine water. Isa pang pagpipilian. Kailangan ko pang gumawa ng isa pang pagpipilian. Simula nang dumating si Alvin sa outer boundary, gumagawa na siya ng mga pagpili tungkol sa kanyang buhay at kamatayan. Sa katunayan, hindi na siya mahina ngayon kahit sa outer boundary. Mahirap makahanap ng sino mang nasa ilalim ng kaharian ng mga kataas-taasang makapangyarihang kapangyarihan na kapantay niya maliban na lang kung ang kabilang panig ay isang advanced na kataas-taasang Diyos na nakaunawa sa batas hanggang sa pinakamataas na antas. Sister Water, sinabi mo na dapat akong makasama ang mga demonyo mula sa bundok Marlan, pero tao rin naman ako. Paano ko sila susundan nang hindi nagdudulot ng anumang alitan? Tanong ni Alvin. Hindi mo kailangang matakot sa tunggalian, walang pakialam na sabi ng World Cleansing Divine Water, sundan mo lang ang grupo ng malalaking demonyo. Kung aatakihin ka nila, maipagtatanggol mo lang ang sarili mo. Gamit ang lakas mo ngayon, sa tingin mo ba ay may kakayahan sila patayin ka? Sa palagay ko, dapat mong sundan ang higanteng unggoy na natalo mo kanina. Iniligtas mo naman ang buhay niya. Dahil sa ugali ng tribo niya, hindi niya gagantihan ang paghihiganti ang kabaitan niya. Base sa World Cleansing Divine Water, halatang nakilala niya ang tribo ng higanteng unggoy. Sister Water, bakit sa tingin mo matatalo ang 5 pangunahing puwersa ng Dancing Save City? Mukhang mababa ang tingin mo sa 5 pinakamataas na makapangyarihang grupo, tanong ni Alvin ng bahagyang nakasimangot. Pakiramdam niya ay masyadong mapanganib at pabaya na ipagkatiwala ang kanyang buhay sa mga demonyo. Sumagot ang World Cleansing Divine Water, hindi naman ganoon. Gayunpaman, dahil nang ahas ang kataas-taasang demonyo mula sa bundok Marlan na pukawin sila, ipinapakita nito na may tiwala siya sa sarili, at sigurado akong isinaalang-alang din niya ang mga nakatagong trump card ng 5 kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Kaya naman, ang iminungkahi ko sa iyo ay ang sa tingin ko ay ang pinakaligtas na pagpipilian. Kung mananatili kang malapit sa mga tao, sa palagay mo ba ay patatawarin ka ng kataas-taasang demonyo, isang tao, kapag nawasak na niya ang 5 pangunahing puwersa? Sa kabaligtaran, kung manalo ang mga tao, kailangan mo lang pumatay ng ilang malalaking demonyo. Hindi lang sila haanga, kundi maaari ka rin nilang anyayahan na sumali sa kani-kanilang puwersa. Tutal, kahit sa 5 pangunahing puwersa, kakaunti lang ang kanilang mga advanced na kataas-taasang Diyos na kapantay mo. Natanto ni Alvin ang lahat matapos niyang marinig ang paliwanag ng World Cleansing Divine Water. Muli, naalala niya na ang kapakanan niya ang nasa isip ng World Cleansing Divine Water at ang pagpiling ibinigay nito sa kanya ay ang pinakaligtas na pagpipilian. Sus Mariosep. Mabilis na gumalaw si Alvin sa paligid ng Dancing Save City. Ang lungsod ngayon ay wasak na wasak. Ang dating mataong mga kalye at gusali ay nawasak lahat. Parang malapit na ang katapusan. Nabahira ng dugo ang lupa sa lahat ng dako, umaagos na parang mga ilog. Maraming tao na tumatakas pa rin ang kalaunan ay napatay ng malalaking demonyo, at marami rin ang nakikipaglaban sa malalaking demonyo. May mga miyembro rin ng 5 pangunahing puwersa na nananatili sa panlabas na lungsod ng Dancing Save City. Gayunpaman, lahat sila ay nakabalik na sa panloob na lungsod nang magsimula ang labanan. Kasama sa mga taong ito ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas ng Dancing Save City. Madali para sa kanila na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa Dancing Save City dahil karamihan sa mga taong kanilang nakakasalamuha ay mas mahina kaysa sa kanila, at mayroon din silang 5 pangunahing puwersa na sumusuporta sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang mga kalaban ngayon ay mga demonyo na pinamumunuan ng makapangyarihang kataas-taasang demonyo mula sa bundok Marlan. Wala silang laban sa mga demonyo. Bukod dito, tinawag din sila ng kani-kanilang puwersa upang bumalik sa panloob na lungsod upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Kung tungkol naman sa iba pa sa panlabas na lungsod, sumuko na sa kanila ang 5 pangunahing puwersa. Natagpuan kita. Hindi nagtagal at natagpuan ni Alvin ang higanteng unggoy na natalo niya sa bahay tuluyan kanina. Sa sandaling ito, hindi nag-iisa ang higanti. Kasama niya ang 2 pang demonyo.
Ang isa ay parang ibon na may gininto ang balahibo habang ang isa naman ay parang paniki na may berde at pulang dugong guhit sa kanyang katawan na nagpapamukha sa kanya na makasalanan. Swoosh! Nag-teleport si Alvin malapit sa higanteng unggoy at sa dalawang malalaking demonyo. Sa oras na ito, sinisira ng tatlong demonyo ang isang mataas na gusali at pinapatay ang mga nagtangkang tumakas. Marami ang nagmakaawa para sa awa, ngunit hindi pinakinggan ng tatlo ang kanilang mga pagmamakaawa. Nagtambakan ng mga bangkay sa mga bundok habang umalangaw-ngaw sa hangin ang malungkot na mga iyak. Biglang, ikaw pala. Sa wakas ay napansin ng higanteng unggoy si Alvin. Nanlaki ang kanyang mga mata, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan nang siya ay umatras ng ilang hakbang, mukhang takot na takot. Narinig ng dalawa pang malalaking demonyo ang higanteng unggoy, at tumigil na sila sa paghabol sa mga taong nagtangkang tumakas. Sabay-sabay na lumipat ang kanilang mga mata kay Alvin. Takot na tumingin ang higanteng unggoy kay Alvin at nagtanong, ano ang kailangan mo? 4,378. Walang sama ng loob ang higanteng unggoy sa taong nasa harap niya. Tutal, may lakas naman ang kabilang panig na patayin siya ngunit iniligtas niya ang buhay nito. Bagamat magkaiba ang panig ng mga demonyo at tao, hindi niya nalimutan ang kagandahang asal ng kabilang panig. Matuwid ang kanyang tribo at kinasusuklaman ang paggamit ng mga panlilinlang. Sa pagkakataong ito, nang makita niya ang kabilang panig, ang una niyang naisip ay pinagsisihan ng kabilang panig ang kanyang desisyon at bumalik upang patayin siya. Ngumiti si Alvin habang nakatingin sa mapagbantay na higanteng unggoy. Sumagot siya, wala. Dahil malapit nang magsimula ang labanan sa pagitan ng mga pinakamakapangyarihang grupo, naghahanap ako ng makakausap at makakapanood ng laban. Kararating ko lang sa Dancing Save and City hindi pa katagalan kaya wala akong kakilala. Iyon lang. Kumunat ang noo ng higanteng unggoy, halatang nagdududa. Paulit-ulit na sinabi sa kanya ng kanyang umampon na ang mga tao ay tuso. Bago pa makasagot si Alvin, isa sa dalawang demonyo sa tabi ng higanteng unggoy, na nakatitig kay Alvin, ay nagtanong, Toriko, kilala mo ba ang taong ito? Tumingin ang higanteng unggoy kay Alvin at sumagot sa kanyang mga kasama sa malalim na boses, siya ang taong tumalo sa akin kanina. Pagkasabi ng mga salita ng higanteng unggoy, ang mga titig ng dalawang may pakpak na demonyo ay bahagyang naging nakakatakot. Tutal, ang kanilang lakas ay kapantay ng kay Toriko, ang higanteng unggoy. Kaya siya yon. Maya-maya, ang malapanig na demonyo ay tumingin kay Alvin ng may kahulugan at sinabing, tao, iniligtas mo ang buhay ni Toriko kanina kaya may utang kami sa iyo. Gagantihan ka namin sa iyong biyaya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, sigurado akong pumunta ka sa kanya hindi dahil gusto mong manood ng labanan, hindi ba? Umaasa kang gagamitin mo siya para manatiling ligtas, tama ba ako? Medyo sigurado akong hindi ka mula sa isa sa 5 pangunahing puwersa. Kung hindi ako nagkakamali, manalo man ang ating Panginoong kataas-taasang demonyo o ang 5 pinakamataas na makapangyarihang lugar ng Dancing Save and City, natukoy mo na ang pinakaligtas na lugar para sa iyo ay kasama si Toriko. Kaya ka pumunta kay Toriko. Sinubukan ni Alvin na panatilihin ang kanyang kahinahunan. Bahagyang nabigla siya sa katumpakan ng pagsusuri ng kabilang panig. Hindi niya inaasahan na ang medyo nakakatakot na mukhang paniki na demonyo ay magiging ganito katalino at kapansin-pansin. Hindi tulad ng matalinong demonyong parang paniki, sina Toriko at ang isa pang demonyong may pakpak ay tumingin sa demonyong parang paniki ng may halong pagkalito at kuryosidad. Anong ibig mong sabihin? Mahinahong paliwanag ng malapanig na demonyo, pumunta ang taong ito kay Toriko dahil umaasa siyang samantalahin ang kanyang biyaya na iligtas ang buhay ni Toriko. Gusto niyang makaligtas sa sakuna na malapit nang mangyari sa Dancing Save and City sa pamamagitan ng paggamit kay Toriko. Hindi niya alam kung ang ating Panginoon o ang 5 pinakamataas na makapangyarihang tao ng Dancing Save and City ang mananalo sa labanan, ngunit napagpasyahan niya na kung mananatili siya sa amin ng mga demonyo, kahit sino pa ang manalo, makakaligtas siya. Sa wakas ay natanto ni Toriko at ng malaibong demonyo. Tuso talaga ang mga tao, sabi ni Toriko habang lumingon muli kay Alvin. Sa pagkakataong ito, may bahid ng pagtutol ang kanyang mga titig.
Umiling si Alvin habang nakatingin sa malapanig na demonyo at sinabing, hindi ko talaga inaasahan na mabilis mong mauunawaan ang mga intensyon ko. Tutal, akala ko naman ay puro mga demonyo lang ang may simpleng pag-iisip. Hindi ko inaasahan na makakakilala ako ng isang matalinong demonyong tulad mo. Hindi itinanggi o itinago ni Alvin ang kanyang mga intensyon. Walang silbi ang magsinungaling. Mas mabuting maging prangka. Gusto lang niyang mabuhay, kung tutuusin, at wala siyang masamang intensyon. Sinabi ni Toriko kay Alvin sa malalim na boses, "Tao, maaari akong makipagtulungan sa iyo sa bagay na ito. Gayunpaman, pagkatapos nito, pantay na tayo, at ako, si Toriko, ay wala ng utang na loob sa iyo." Hindi tulad ng malapanig na demonyo, si Toriko ay napakasimple. Maging ang kanyang pananalita ay diretso at walang anumang hindi kinakailangang salita. Siyempre naman, nakangiting sabi ni Alvin. Matagal na niyang hinihintay ang mga salitang ito. Matapos magkasundo, sinundan ni Alvin ang tatlong demonyo. Kasabay nito, hindi na rin hinabol at pinatay ng tatlong demonyo ang mga tao sa Dancing Save City. Sa halip, silang apat ay nakahanap ng pwesto at tumingin sa langit. Sa oras na ito, isang 3 metrong taas, matipuno, at panlalaking figure na nakasuot ng kulay abong damit ang nakatayo sa kalangitan sa ibabaw ng Dancing Save City. Ang kanyang panga ay nakaukit na parang hiniwa ng kutsilyo. Mukhang determinado siya sa sandaling ito habang nakatitig sa panloob na lungsod ng Dancing Save City. Sa likod ng matipunong figure na nakasuot ng kulay abong damit ay nakatayo ang 3 malalaking demonyo, isang demonyong parang halimaw, isang demonyong parang ibon, at isang demonyong may kaliskis. Naisip ni Alvin sa loob-loob niya, ang 3 demonyong iyon, sila ba ang 3 demonyong pangalawa lamang sa pinakamataas na demonyo ng Bundok Marlen? Natural na walang alam si Alvin tungkol sa Bundok Marlen. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa Bundok Marlen hanggang ngayon. Lahat ng alam niya tungkol dito ay nagmula sa mga narinig niya mula sa kanyang paligid kanina. Narinig niya na mayroong 3 demonyo sa ilalim ng pamumuno ng kataas-taasang demonyo ng Bundok Marlen. Ang 3 ay kabilang sa pinakamalakas at advanced na kataas-taasang Diyos at naunawaan ang kani-kanilang mga batas sa perpektong anyo. Nangangahulugan ito na nagawa nilang maipakita ang penomeno ng batas na sumisikat sa loob ng 100,000 milya sa outer boundary. Kung sila ay nasa God-defying World's Realm battlefield, maipapakita nila ang penomeno na sumisikat sa loob ng 100 milyong milya na seisiklo sa halos kalahati ng realm battlefield. Sa sandaling ito, isang boses ang walang pakialam na nagsabi, "Marlen, hindi ko iniligtas ang buhay mo noon. Hindi ko inaasahan na babalik ka at guluhin ako. Ngayon, tayong 5 ay magsasama-sama at magbibigay ng hustisya para sa langit. Papatayin ka namin ngayon sa Dancing Save City." Kasunod nito, nakita ni Alvin ang 5 ilusyonaryong figure na lumitaw bago sila nagsimulang magmukhang tao sa kalangitan sa itaas ng panloob na lungsod ng Dancing Save City. Sa isang kisap mata, ang 5 figure ay biglang naglaho sa ere, at isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa hangin. Nagulat si Alvin sa kanilang bilis. Bomb! Kasunod nito, isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang bumagsak mula sa kalangitan, winasak ang mga gusali sa panlabas na lungsod ng Dancing Save City. Sa kabaligtaran, ang mga gusali sa panloob na lungsod ay nanatiling buo salamat sa mga guarding formation ng 5 pangunahing puwersa. Kahit na noon, nang mawala ang alon ng enerhiya, makikita pa rin ang mga formation na kumikislap ng maliwanag bago ito lumabo. Malinaw na ang mga formation ay malubhang na pinsala. Umalingaw-ngaw ang boses ni Marlen sa Dancing Save City habang malamig niyang sinasabi, "Pinalaya ninyo ang buhay ko noon. Noon, hindi ko kayo sinaktan o pinukaw sa galit ng 5 o ng sino man sa inyong mga inapo. Gayunpaman, lahat kayo, dahil sa inyong sariling makasariling pagnanasa, pinatay ang anak ko para makuha ninyo ang kanyang puso at dugo upang pinuhin ang isang banal na tableta na makakatulong sa inyong mga inapo na muling ipanganak. Dapat ninyong malaman ng mabuti kung pinalaya ninyo ang buhay ko noon o hindi ninyo ako nagawang patayin noon. Ngayon, hindi lamang ko kayo papatayin lahat, kundi papatayin ko rin ang inyong tinatawag na mga kahangahangang inapo na muling isinilang gamit ang buhay ng aking anak.
Pagkatapos noon, wawasakin ko ang lahat ng inyong puwersa para hindi na sila umiral sa outer boundary. Lalong lumamig ang boses ni Marlon habang nagsasalita. Samantala, bahagyang nanginig ang puso ni Alvin nang marinig ang dahilan kung bakit inatake ni Marlon ang Dancing Save City. Lumabas na dumating si Marlon upang ipaghiganti ang kanyang anak. Upang malinang ang mga kahangahangang disipulo, nagsanib puwersa ang 5 pangunahing puwersa ng Dancing Save City upang patayin ang anak ni Marlon at kinuha ang puso at dugo nito. Hindi lahat ng tao ay mabuti, at hindi lahat ng demonyo ay masama. Umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin ang mga salita ni Berteng sa sandaling ito. Sinabi na ito sa kanya ng kanyang Panginoon noon. Sa katunayan, bago pa man niya makilala ang kanyang Panginoon, noong nasa mundo pa lamang siya, naramdaman na niya ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.